Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 881 hanggang 890. Kabanata 881, ang lihim ni Zaid Radcliffe na umalis sa Moon Shadow Hotel, hindi mapatahimik ni Julius Reed ang kanyang puso. Nakatayo siya sa kalye, pinagmamasdan ang abalang kalsada habang dumarating at umaalis ang mga tao, at bahagyang gamaan ang pakiramdam. Kanina lang, halos gusto na niyang sumugod diretso sa Thunder Peak Hall. Ngunit alam niya nang hindi iniisip na hindi dapat naroroon si Lola Zaihua. Sa huli, minamaliit niya ang matandang babaeng iyon. Isang babaeng nagbebenta ng mga itlog sa Amerika 300 taon na ang nakalilipas. Ang Thunder Peak Hall ay nakaligtas sa magulong panahon sa loob ng 300 taon at nagawa ito hanggang sa kasalukuyan. Sa katunayan, pinatunayan nito na si Lola Zaihua ay may ilang mga kasanayan. Nakaupo sa tabi ng kalsada, kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono at tinawagan si Red Widow. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan nila ay napakalihim. Bihira silang magkausap. Noong araw na iyon sa Five River Province, nang hilingin ni Red Widow kay Miguel Abot na magpadala ng sulat, siya mismo ang pumunta sa Gonzales City upang siyasatin ang katotohanan. Ang bagay na ito, maging si Aaron Jackson ay walang kamalayan tungkol dito. Dahil ang mga taong iniimbestigahan ay ang mga Radcliffe. Pati si Kela Radcliffe. Nasaan ka? Matapos makonekta ang tawag, walang tugon mula sa kabilang dulo. Walang choice si Julius Reed kundi magsalita muna. Gonzales City, mahinang sabi ni Red Widow. Any leads? Habang nagtatanong siya, nakaramdam ng kirot si Julius Reed sa kanyang puso. Talagang nag-aalala siya na kung ang bagay na ito ay nauugnay kay Kela Radcliffe. Kung gayon, paano siya dapat magpatuloy? Oo. Ang nag-iisang salita ni Red Widow ay tumatak sa puso ni Julius Reed. Sabihin mo sa akin you're a broken bar. Huminga siya ng malalim, hindi na napigilan ang pagkalikot sa kanyang buhok. Maliban sa pag-ibig, wala nang iba pang makakapagpawala sa Dragon King sa kanyang pagtitimpi tulad ngayon. Dahil nabuhay siya ng libu-libong taon, wala siyang kahinaan. Kung hindi dahil sa amnesia, hindi siya magkakaroon ng ganoong damdamin para kay Kela Radcliffe. Bagamat mahal na mahal niya si Kela Radcliffe ngayon. Ang isang tao, laging kailangang matutong magpigil. Maliban kung nadroga siya. Si Zaid Radcliffe, ibig sabihin, ang lolo ni Kela Radcliffe, biglang nawala. Hinanap ko ang buong Five River Province at wala akong nakitang kahit isang piraso ng impormasyon tungkol kay Zaid Radcliffe. At hindi lang siya, nawala na rin si Otis Radcliffe. Habang nagsasalita si Red Widow, agad na tumayo si Julius Reed, search. Dapat nating malaman kung ang mga Radcliffe ay may kaugnayan sa bagay na ito. Mula nang kumuha ng impormasyon si Red Widow mula sa isang traidor ng Wayland, naramdaman niyang hindi nagkataon lang ang presensya niya sa Gonzales City. Parang naayos na ang lahat. Sa mundo, posible ba ang gayong mga pagkakataon? Imposible. Ngunit bakit, kung gayon, nangyari ito sa Gonzales City? Matapos mabawi ang kanyang memorya, sinisiyasat din niya ang mga Radcliffe. Si Ovidio Cook, bilang lokal na pinakamayaman, ay kilala ng husto ang mga Radcliffe. Wala namang problema, ngunit ngayon, ang misteryosong pagkawala ni Zaid Radcliffe ay tila nagdagdag ng maraming kawalan ng katiyakan sa bagay na ito. Sinitingnan ko ito, mangyaring makatiyak, huminto si Red Widow bago nagsalita, kumusta ka sa kabisera? Fine. At dapat mag-ingat ka sa Gonzales City. Sa pagkakaalam ko, nandoon ang ilan sa mga traidor na taga-Wayland. Inayos ni Julius Reed ang kanyang emosyon bago nagsalita. Gonzales City, niyungib ng mga dragon at tigre. Nagkukubli sa mga panganib. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Isa pa, may iba pa akong iniisip na dapat kong sabihin sa iyo.
Tanong ni Red Widow, sa 3 taon na kasal mo sa pamilya Radcliffe, may narinig ka bang balita tungkol sa lola ni Kela? Maagang namatay ang lola ni Kela, alam iyon ng lahat sa pamilya ng Radcliffe. Ano, may nahanap ka ba? Habang nakikinig si Julius Reed, mas nararamdaman niyang may mali. Si Zaid Radcliffe ay maagang nabiyuda at hindi na muling nag-asawa. Ito ay karaniwang kaalaman sa mga Radcliffe. Tuwing pagdiriwang ng King Ming, sama-sama si Julius Reed kay Kela upang magsunog ng papel at magbigay galang sa kanyang lola. Pero bakit, bigla na lang itong dinala ni Red Widow? Sa panahon mo kasama ang mga Radcliffe, nakakita ka na ba ng anumang mga larawan ng asawa ni Zaid Radcliffe, o anumang impormasyon? Nagtanong muli si Red Widow, o, bukod kay Zaid Radcliffe, may nakakita na ba sa kanyang asawa? Hindi. Pilit na ginugunita ni Julius Reed. Tila pareho ang alaala ng mga Radcliffe tungkol sa lola ni Kela. Hindi higit, hindi bababa, tulad ng natutunan mula sa isang aklat-aralin. Tamang-tama, isang bagay na malansa. Ano ang nahanap mo? Sa tanong ni Julius Reed ay nagsalubong ang kilay niya. Kagabi, hinukay ko ang puntod ni Kela Radcliffe. Ito ay ganap na walang laman, kahit isang urn sa loob. Walang pakialam na sinabi ni Red Widow, walang ganap sa loob, walang kaso ng isang bagay na ninakaw mamaya. Binuksan niya ang libingan at siniyasat ito ng mabuti. Walang mga bagay sa loob, ni isang bakas na kahit ano ay naruroon. Napakalinis, isang walang laman na libingan. Conclusion. Nakaramdam ng pagkabalisa si Julius Reed. Oo, paanong hindi niya naisip ang bagay ni Kela Radcliffe sa loob ng 3 taon niya sa Radcliffe family? Sa lapida, may pangalan lang. Wala kahit isang litrato. Tila lahat ng balita ay naayos ng maaga. Hindi patay si Kela Radcliffe, pahayag ni Red Widow sa makapidyo hiningang paraan. Bukod dito, may malaking lihim ang pamilya Radcliffe. Buzz, masakit na tumibok ang utak ni Julius Reed. Hindi niya akalain na ang pamilya Radcliffe ay maaaring magkaroon ng kakaibang gawain. Kailangan nating mag-imbestiga ng maigi. Hindi ko gusto ang iyong mga hula, gusto ko ng mga katotohanan. Okay, kailangan ko pa ng oras. Huminto sandali si Red Widow, pagkatapos ay nagsalita para aliwin siya, ingatan mo ang iyong sarili. Ikaw din. Pagkababa ni Julius Reed ng telepono, huminga siya ng malalim. Nakasandal sa puno sa gilid ng kalsada, tumangala siya sa langit. Interesting. N0 no Omicron, si Omicron. Manlalaro na ba siya o nakasangla lang? Kung ganoon talaga, pagkatapos ay sisirain niya ang larong ito. Mula Moonshadow Hotel hanggang sa mansyon ng Carmichael. Ang layo ay mahusay. Direktang pumara ng taxi si Julius Reed. Makalipas ang kalahating oras, bumalik siya sa bahay ng Carmichael. Nang itulak niya ang pinto ng villa, muling nagsalubong ang mga kilay niya. Sa loob, 5 babae ang masayang nagkukwentuhan. Dati medyo absent-minded, si Lily Jordan ngayon ay masayang nakikipaglaro kay Kela at sa iba pa. Walang bakas ng kalungkutan na makikita. Maging si Itay Huntington, na dumaan lang sa isang kidnapping, ngayon ay namula ang pisngi at masayang nakikipag-chat kay Nelson. Mag-isang nakaupo si Bamboo Whittaker sa sofa, nanunood ng karton. Ganap na magkakasuwato. Phew, nakahinga ng maluwag si Julius Reed. Buti na lang at hindi pa nag-aaway ang mga babae. Husband, nakabalik ka na. Nabitawan ni Kela Radcliffe ang kanyang mga baraha at mabilis na lumapit nang makita si Julius Reed. Sumunod sa likuran niya, tumayo si Lily Jordan na may paghingi ng tawad at ipinilig ang ulo. Ang matinding kaibahan ng mga ugali na ito ay medyo nahuli kay Julius Reed. Hindi ba dapat si Lily ang gumagawa ng gulo at sinusubukang patayin siya? 12. Halika rito. Hinayla ni Kela Radcliffe ang kanyang braso, dinala siya kay Lily Jordan, MS. Napagtanto ni Jordan na hindi kanya naiintindihan at gusto niyang humingi ng tawad. Ano? Nahirapang paniwalaan si Julius Reed, siya. Humihingi ng tawad sa akin. Nagpapasalamat na ako na hindi niya ako pinatay. Isang paghingi ng tawad. Hindi ko kaya. Ikaw. Napaluha si Lily Jordan. Julius Reed. Saway ni Kela Radcliffe, nagkukusa na ang binibini na humingi ng tawad, at dito ka gumagawa ng eksena. Sabihin, washboard o cactus. Tumaas ang isang kilay ni Julius Reed,
Tumingin kay Lily Jordan, pinapatawad na kita. Mr. Reid, nasa ilalim ka pa ba ng iyong asawa? Tumawa si Nelson sa gilid. Magwala, laming-galinga si Julius Reid sa paligid, may nakita siyang mansanas sa mesa. Lily Jordan, magbalat ako ng mansanas para sa iyo, at tatawagan natin ito. Pagkasabi nito ay pinulot niya ang mansanas at inilabas ang punyal kay Isabella Worm. Sa sandaling nakita niya ang punyal. Malaki ang pagbabago ng mukha ni Itay Huntington sa sofa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 882, Itay Huntington's Heartbreak. Ang pagbabalat ng mansanas ay isa sa mga paboritong aktibidad ni Julius Reid. Ang pagkakaroon ng nabubuhay sa loob ng 10,000 taon, madalas niyang nasusumpungan ang kanyang sarili sa sukdulan. Hindi maiwasang humanap siya ng kasiyahan para magpalipas ng oras. Ang oras ay ang pinakamahirap na mapagkukunan para sa lahat. Marahil ang ilang mga tao ay nagmamay-ari ng trilyong dolyar, ngunit walang sino man ang makakatakas sa siklo ng muling pagkakatawang tao, o makakaiwas sa pagtanda, pagkakasakit, at kamatayan. Si Julius Reid ang exception. Para sa kanya, ang oras ay pagpapahirap. Ito ay araw-araw, taon-taon ng pagdurusa. Hindi man lang niya malinaw kung bakit siya nabuhay hanggang ngayon. N0 no G Omicron, S Omicron. Nasaksihan niya ang mundong ito na sumasailalim sa mga pagbabagong nakakasira sa lupa. Mula sa mga dakilang digmaan noong sinaunang panahon hanggang sa bagong milenyo ngayon. Tuwing may makabuluhang nangyari, palaging sumasali si Julius Reid sa karamihan. Nakahanap siya ng isang tahimik na sulok, nagbalat ng mansanas, at pinanood ang palabas. 500 taon na ang nakalipas nang sinimulan niyang imbestigahan ang dahilan ng kanyang immortalidad. Bakit, sa di mabilang na mga tao sa mundo, kaya niyang mabuhay magpakailanman? Buzz, sa pag-iisip tungkol dito, ang kanyang utak ay pumipintig ng masakit. Nagsimulang lumabas ang mga fragment ng alaala. Napabuntong hininga si Julius Reid, medyo mabangis ang kanyang ekspresyon. Sakit, parang sisabog ang ulo niya. Julius, okay ka lang? Si Kella Radcliffe, nang makita siyang ganoon, ay nagmamadaling lumapit at nag-aalalang nagtanong. Ayos lang ako. Umupo si Julius sa sopa, hawak-hawak pa rin ang mansanas na iyon. Bahagyang nabawasan ang sakit. Sa tuwing naaalala niya ang ilang mga bagay, ang kanyang utak ay pumipintig ng masakit. Yung punyal. Sa sandaling iyon, itinuro ni Itay Huntington ang punyal na nasa kamay ni Julius. Puno ng gulat ang mukha nito. Pwede ba? Pwede ko bang tingnan ito? Ang kanyang mga labi ay mapatla. Ang kanyang mga mata ay lubhang komplikado. Parang may nakita siyang nakakatakot. Nakilala mo ba? Huminga ng malalim si Julius at sinubukang pakalmayan ang magulong isip. Pagkatapos ay napakagat siya sa kanyang mansanas at iniabot ang punyal kay Itay Huntington. Ang punyal ay isa niyang inayos na ninakaw mula sa Arman Levi's Corporation at personal na napatunayang ginamit nga ito ni Isabella Worm noong nakaraan. Kakaiba ang hiyas dito. Kung tutuusin, sa 4 na kasambahay, si Isabella Worm ang pinakagusto at kinaiinisan niya. Palagi siyang unang nakatanggap ng anumang magandang bagay. Phew! Hawak-hawak ang kalahating kinakain na mansanas, samando si Julius sa sopa habang nakakross ang mga paa. Salamat! Kinuha ni Itay Huntington ang punyal, tinitigan ito ng may pag-iingat. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig. Nakita mo na? Curious na tanong ni Julius. Si Itay Huntington ay napakalakas ng loob, bihirang mawalan ng katinoan maliban kung nahaharap siya sa isang bagay na talagang kakaiba. Tulad ngayon, malamang na ang punyal ay nagdulot ng ilang masasakit na alaala para sa kanya. Noon, dahan-dahang hinawakan ang hiyas sa punyal, dahan-dahan itong hinugot ni Itay Huntington. Noon, napatay ang aking ina sa mismong punyal na ito. Habang nagsasalita siya, ang kamay niyang nakahawak sa punyal ay nanginginig ng walang tigil. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, biglang bumagsak ang mga luha. Anong sabi mo? Itinigil ni Julius ang kalahating kinakain na mansanas sa kanyang labi, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Noon, napatay ang aking ina sa mismong punyal na ito. Sinabi ni Itay Huntington na may luhang mga mata, kahit na mamatay ako, hindi ko ito makakalimutan. Noon,
Siya at ang kanyang ina ay pinalayas ni Daryl Huntington sa pamilya Huntington at iniwan upang gumala sa mga lansangan. Nahaharap sa panliligalig mula sa bagong babae ni Vance Huntington at pagharap sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Ang pinakamasama ay wala silang ni isang sentimos sa kanila. Noong panahong iyon, nais ng pamilya Huntington na turuan ng leksyon ang mag-ina, na nagpapahiwatig sa isang grupo ng mga kabataang lalaki sa kabisera na sundan sila. Walang pinayagang lumapit sa kanila, walang pinayagang magbigay ng limos. Sa ganitong paraan, pinatira sila sa mga lansangan ng kabisera, na nagtitiis sa mga elemento sa loob ng 3 araw at gabi. Ang dahilan kung bakit itinaboy ni Daryl Huntington ang aking ina at ako mula sa pamilyang Huntington ay dahil maling inakusahan niya ang aking ina na nagnakaw ng punyal na ito. Ngumisi si Itay Huntington, tinitigan ang napakatalam na punyal sa kanyang kamay, puno ng puot ang kanyang mga mata. Sa huli, para mabuhay ako, nagpakamatay ang nanay ko gamit ang punyal na ito. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at napaluha. Nang unang idiin ni Daryl Huntington ang punyal na ito sa kamay ng aking ina, hindi niya sinasadya na mabuhay siya. Klang! Nahulog ang punyal sa lupa. Mamatay man ako, hinding-hindi ko makakalimutan ang itsura nitong punyal. 3 araw at gabi. Hinawakan ito ng aking ina sa loob ng 3 araw at gabi hanggang, sa pag-aakalang ako ay natutulog, nagpakamatay siya at natuklasan ko ang intensyon ni Daryl Huntington na iwan ang punyal na ito. Buong lakas na sumigaw si Itay Huntington, nang magising ako, nakita kong naninigas na ang katawan ng aking ina. Dugo, may dugo sa lahat ng dako. Nakatingin siya sa akin, hindi man lang nakapikit. Ang nag-iisang pamilya ko, desperado na ako. Ang puso ko, sa paghihirap. Nanginginig siya at napahawak sa kanyang dibdib, kung hindi dahil sa kagustuhan kong maghayganti, na nararapat na ilagay ang memorial tablet ng aking ina sa dambana ng pamilya Huntington, hinding-hindi ako mabubuhay hanggang ngayon. Ang mga galos ng nakaraan, ang mga anino sa kanyang puso. Sakit. Inatake siya ng isang beses pa. Ang sunod-sunod na eksena ay nagpabagsak sa babaeng ito, na kung minsan ay tila malamig na parang yelo at kung minsan ay madamdamin na parang apoy, ay tuluyang nasira. Sa huli, babae lang siya. Kapag mahina, hindi niya matiis at matiis ng husto. Sigurado ka bang ang punyal na ito ang ginamit ng nanay mo para magpakamatay? Inihagis ni Julius Reed ang kalahating mansanas sa coffee table at ang kalahati ay lumuhad sa harap ni Itay Huntington. Julius, magpahinga siya saglit, itigil mo na ang pagtatanong. Tumayo si Kella Radcliffe, hindi sigurado kung paano magsisimulang mag-comfort. Isa rin siyang babae at ramdam niya ang kawalan ng pag-asa ni Itay Huntington sa sandaling iyon. Hindi mahalaga kung may nagmamalasakit kay Julius Reed o kung mayroon siyang mga isyo kay Itay Huntington. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Kella Radcliffe at niyakap siya. Nandito na rin tayo. Malumanay niyang bulong. Mav. Sumando si Itay Huntington sa yakap ni Kella Radcliffe, tumutulo ang mga luha na parang fountain. Ang punyal. Walang mali. Humihikbi siya, binuka ang kanyang mga mata na may bahid ng luha, hinawakan ko ito sa aking mga kamay noon, hindi ko palampasin ang anumang detalye. Matapos ang pagpapakamatay ng kanyang ina, hawak niya ang punyal na ito, nakaupo na tulala sa kalye. Makalipas ang 3 oras, dumating ang mga tao mula sa pamilyang Huntington at kinuha ang punyal. Kasabay nito, inihayag nila sa publiko na ang asawa ni Vance Huntington ay nakipagsabuatan sa mga tagalabas upang magnakaw ng isang mahalagang pamana ng pamilya at nagpakamatay sa kalye dahil sa pagkakasala. Kailangan kong lumabas. Tumayo si Nelson, matigas ang mukha. Bumalik ka. Si Julius Reed sa loob-loob ay nakadama ng problema. Ang mga tao sa Asher Mountain ay kilala sa kanilang maalab na ugali, at kadalasan ay gumagamit ng mga aksyon kaysa sa mga salita. Ngunit si Nelson, na parang hindi narinig si Julius Reed, ay humakbang patungo sa pintuan. Isang presensya ng nakamamatay na layunin ang nakapaligid sa kanya. Sabi ko tumigil ka na. Tumayo si Julius Reed at dir-diretsong naglakad papunta sa kanya. Gamit ang kanang kamay, bigla siyang humawak. Whoosh! Si Nelson na naglalakad pa ay biglang tumalikod at sumuntok. Nabalot ng lubos na katahimikan ang silid. Kasama si Itay Huntington, ang mga mata ng lahat ay mahigpit na nakatutok sa dalawa. Hindi sigurado sa pinasok nila. Tutulungan ko siyang maghayganti,
Huwag mo nang palin pa. Seryosong sabi ni Julius Reed. Pangako mo. Matalim na itinoon ni Nelson ang kanyang mga mata sa mukha ni Julius Reed. Damang-dama ang kanyang galit. Sa sandaling iyon, nag-transform siya mula sa isang magalang na kambal-tailed na babae sa isang rampaging lolita. Pangako ko. Huminga ng malalim si Julius Reed at dahan-daang sinabi, nangangako akong papalakadan ko si Itay Huntington sa tahanan ng Huntington, at ilagay ang memorial tablet ng kanyang ina sa pinakasentro ng dambana ng pamilya Huntington. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 883, Martial Arts Association. Si Julius Reed, na gustong tamasahin ang mundo nilang dalawa lang kasama si Kela Radcliffe sa kabisera, ngayon ay nakaharap sa isang silid na puno ng mga babae. Ang kanyang damdamin ay komplikado. Ang isang hardin na puno ng tagsibol ay dapat, ayon sa teorya, ang tunay na pangarap ng bawat tao. Ngunit sa totoo lang, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya maramdaman ang kaligayahan. Isang silid na puno ng mga babae ay isang silid na puno ng kaguluhan. Aalis ako para manigarilyo. Tumingin si Julius Reed kay Nelson na nasa harapan niya na walang magawa. Kailan ka natutong manigarilyo? Tanong ni Nelson nang hindi iniwasan ang kakaibang tingin ni Kela Radcliffe na nakatayo sa likuran niya. Yung tono Euro broken bar. Ngayon na, huminga ng malalim si Julius Reed at naglakad palabas ng bahay. Ang pananatili ng mas matagal, pakiramdam niya, ay haantong sa gulo. Talagang hindi niya inaasahan na ang punyal ni Isabella Worm ay mauuwi sa konektado sa pamilyang Huntington. Ang tubig ng kabisera ay talagang madilim. Mr. Reed, andito ka na pala. Si Beckett Carmichael, na naglalakad sa looban, ay napansin si Julius Reed at mabilis na naglakad. Sa pananabik na atensyon, sinabi niya, may maitutulong ba ako sa iyo? Nakatanggap siya ng mga ulat mula sa mga bodyguard sa pintuan na maraming babae ang bumisita sa bahay noong araw na iyon. Ang bawat isa ay isang kagandahang kasing ganda ng isang makalangit na nilalang. Ano ang alam mo tungkol sa sitwasyon ni Itay Huntington? Tumingin si Julius Reed kay Beckett Carmichael na may seryosong mukha, na puno ng isip niya ang mga salitang binigkas kamakailan ni Itay Huntington. Ang pamilyang Huntington, talagang konektado ito sa Levi's Corporation. Paano napunta ang punyal ni Isabella Worm sa mga kamay ni Daryl Huntington? At ilang taon na ang nakalipas. Noon, siya ang iginagalang na pinuno ng 10,000 Mountain Alliance, at si Isabella Worm ay hindi hinahabol. May mga narinig ako. Nang makita ang solemnidad ni Julius Reed, pinigilan ni Beckett Carmichael na magbiro. Noong taon, nang palayasin ng pamilya Huntington ang mag-inang iyon, kilala ito sa buong kabisera. Umiling siya at mamantong hininga, sa totoo lang, naiintindihan ko ang karakter ni Daryl Huntington, napakalupit. Alamin mo, gusto ko ng malinaw na resulta. Huwag palampasin ang anumang detalye. Nasa bulsa ang mga kamay ni Julius Reed habang nakatingin sa malayong kalangitan. Ang papalubog na araw ay nagsimula ng lumubog, at ang langit ay unti-unting dumidilim. Okay, may kukunin ako kaagad. Tumanggaw si Beckett Carmichael na may halong pagkalito, tungkol saan ito. Hindi niya maintindihan kung bakit si Julius Reed, na nabaligtad lang ang pamilya Huntington, ay naghahanap na ngayon na imbestigahan sila. Alamin mo ito ng malinaw, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo. Lalo na tungkol sa tinatawag na mga ninakaw na kayamanan ng pamilya Huntington noon. Inaalala ang mga kamakailang kaganapan at pinagsama ang mga ito sa tawag mula sa Red Widow. Huminga ng malalim si Julius Reed, bigo at nalilito. Ngunit sa mga panahong ganito, mas kailangan niyang manatiling kalmado. Hindi siya dapat magkamali. Naiintindihan. Tumanggaw si Beckett Carmichael at mabilis na umalis. Kuwait, lungsod ng Nathaniel, gusali sa pag-iilaw. Ito ang punong tanggapan ng Martial Arts Association. Isa rin itong landmark building sa Nathaniel City. Pagpasok mo pa lang sa city area ng Nathaniel City, makikita mo ang matayog na lighting building na tumatagos sa mga ulap. Matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng Huaxia Plate sa silangang kontinente. Ang lugar na ito ay nakabuo ng transportasyon at ang mga tao ay namumuhay ng maunlad. Dahil sa pagkakaroon ng Martial Arts Association, ang bawat tao sa Nathaniel City ay nagsasanay ng martial arts. Ang mga paaralan ng martial arts ay nasa lahat ng dako.
Naimbestigahan na sa populasyon na mahigit 10 milyon sa Nathaniel City, mayroong higit sa 300 martial arts schools. Ang mga mahilig sa martial arts mula sa buong mundo ay pumupunta rito bilang isang pilgrimage. Maaaring sabihin ng isa na ang lighting building ay ang banal na lupain. Ang banal na lupain para sa mga martial artist. Ang pagpasok dito ay isang karangalan na kanilang hinahangad habang buhay. Sa sandaling ito, ang ika-13 palapag ng lighting building. Ang mga senior member ng Martial Arts Association ay nakaupo sa conference room, mabigat ang kapaligiran. Any results? Sa gitna ng conference room, nagsalita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may crew cut. Nakasuot siya ng itim na uniforme ng Martial Arts Association na may 6 na bituin na badge sa kanyang dibdib. Ang kanyang ekspresyon ay mabagsik, ang kanyang tono ay may bahid ng galit. Presidente, ang mga conclusion ng opisyal na ulat ng pagsisiyasat ay. Sa meeting room, may tumayo na may hawak na papel. Basahin mo. Biglang tumahol si Jerry Anderson. Siya ang presidente ng Martial Arts Association at isa ring 6-star powerhouse na kinikilala sa buong mundo ng mga martial artist. Kahit papaano sa liwanag ng araw, 3 lang ang bilang ng mga kinikilalang martial artist na umabot sa 6 na bituin. Kagabi, nakatanggap siya ng nakakatakot na balita. Si Jasper Leopold, na nagpunta upang suportahan ang pamilya Huntington, ay nakatagpo ng kasawian. Walang nakaligtas sa kanyang mga kasama. Ito ay isang kahihiyan. Isang kahihiyan sa Martial Arts Association. Ang insidente ay kumalat sa buong mundo halos magdamag. Hindi mabilang na mga mata ang nanunood sa asosasyon, naghihintay kung paano sila tutugan. Ang opisyal na ulat ay nagtapos na si Direktor Leopold at ang kanyang mga kasama ay nakatagpo ng pagguho ng lupa at sa kasamaang palad ay namatay. Nagbasa ng malakas ang lalaki. Isang katahimikan ang bumalot sa meeting room. Walang nagsalita. Ang kapaligiran ay mapang-ipang malungkot. Ibigay mo sa akin. Iniabot ni Jerry Anderson ang kanyang kamay, at agad na ipinasa sa kanya ng lalaki ang ulat. Rip. Matapos matanggap ang ulat, pinunit niya ito at nilukot para maging bola. Pagkatapos, mabangis niyang itinapon iyon. Kalokohan. Nasaan ang resulta ng investigasyon? Tumingin siya sa lalaking nasa harapan niya at umungol, ipinadala kita para mag-imbestiga kagabi. Magsalita ka. Matapos malaman ang kalunos-lunos na pagkamatay ni Jasper Leopold, ang asosasyon ay nagpadala ng mga tao sa pinangyarihan magdamag. Una, kinuha nila ang mga bangkay ng kanilang mga nahulog na kasamahan, pagkatapos ay palihim na iniimbestigahan ang lugar ng insidente. Nais nilang matuklasan ang katotohanan. Isang aksidente. Ang ulo ni Jasper Leopold ay pinutol at ipinadala sa Huntington Mansion. Aksidente din kaya yon. Isa itong kahihiyan. Isang walang uliran na kahihiyan para sa Martial Arts Association sa loob ng maraming siglong kasaysayan nito. Ang posisyon ng isang tumatayong direktor sa asosasyon ay pangalawa lamang sa Pangulo at Pangalawang Pangulo. Sa labas ng mundo, ang mga direktor ay iginagalang din bilang malapit sacrosanct figure. At ngayon, isang direktor ang pinatay sa hindi malinaw at hindi makatarungang paraan. Nagdulot ito ng matinding hamon sa reputasyon ng asosasyon sa loob ng maraming siglo. Nagsagawa kami ng isang magdamag na pagsisiyasat kagabi at nakarating sa isang conclusion. Bago makapagsalita ang lalaking nakatayo bago si Jerry Anderson, kinuha ng isa pang direktor ng asosasyon, si Heathcliff Abernathy, ang isang folder sa kanyang harapan. Ang sanhi ng pagguho ng lupa ay pinaghihinalaang orchestrated, at si Director Leopold at ang iba pa ay patay na. Binasa ni Heathcliff Abernathy ang text, nakakunot ang mga noo niya, malinis silang namatay. Maliban kay Leopold, lahat ay pinatay sa isang welga. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ang mga tao natin na mag-react. Ang silid ay sumabog sa isang kaguluhan. Nanlaki ang mga mata ng mga miyembro ng asosasyon, nakanganga ang mga bibig. On Omicron, S0, lahat ay nagsuot ng mukhang hindi makapaniwala. Si Jasper Leopold iyon, isang tumatayong direktor ng Martial Arts Association, isang 4-star peak martial artist. Ang 6 na bituin, kakaunti at malayo sa pagitan. Ang 5 bituin, kasing bihira ng mga balahibo ng phoenix at mga sungay ng unicorn. At para sa mga 4 na bituin, bagamat medyo mas karaniwan,
hindi hihigit sa 100 ang nakasuot ng 4-star badge. Si Leopold ay nasa tuktok ng mga 4-star martial artist, naghahanda na sumailalim sa pagtatasa sa katapusan ng taon upang sumali sa hanay ng mga 5-star powerhouses. Ito ay isang pangunahing kaganapan para sa Martial Arts Association. Maging si Jerry Anderson ay personal na pinamunuan ang kampanya, na gumugol ng malaking pagsisikap upang planuhin ang seremonya para sa pag-akyat ni Leopold sa isang 5-star powerhouse. Ngunit ngayon, ang engranding drama ay nakasisilaw na gumanap. Ang pangunahing tauhan ay wala na sa mundong ito. Isang napakalaking irony. May nang-ahas talagang pumatay sa isa sa mga tao ng ating Martial Association. Sa loob ng meeting room, nagsalita ang mga miyembro ng asosasyon na may gulat sa kanilang mga boses. Sanay na sila sa pagsamba ng mundo, kinuha nila ito para sa ipinagkaloob. Pagkatapos ng lahat, ang lighting building na ito ay isang sagradong lugar ng martial arts. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, may nang-ahas na mag-aklas sa asosasyon. At ginawa nila ito sa maringal na paraan. Hindi lamang nila nabura ang marami sa kanilang mga piling tao, kundi maging ang isang tumatayong direktor ng asosasyon ay brutal na pinatay. Nagdulot ito ng takot sa mga miyembro ng asosasyon na karaniwang walang nararamdamang krisis. Maaari ba nating malaman kung sino ang may gawa nito? Malamig na tanong ni Jerry Anderson. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 884, courtesy before force ang Martial Arts Association ay ikinahihiya, at bilang presidente ng asosasyon, natural siyang nakaramdam ng kahihiyan. Sa loob ng daan-daang taon, ang Martial Arts Association ay isang lugar ng pag-aanak para sa malalakas at puno ng mga eksperto. Tila kapag binanggit ang martial arts, iisipin ng lahat ang Martial Arts Association. Sa katunayan, ang Martial Arts Association ay naging simbolo ng martial arts. Ang lighting building na kanilang tinitirhan ay kinikilala pa bilang ang banal na lupain ng martial arts. Nang hinamon ang awtoridad, kinailangan ni Jerry Anderson na sumulong upang itaguyod ito. Kung hindi, lahat ng kanilang kasalukuyang kaluwalhatian ay maglalaho sa manipis na hangin. Walang lead. Isinara ni Heathcliff Abernathy ang folder sa kanyang mga kamay, sumando sa kanyang upuan, at nanatiling tahimik. Mag-imbestiga. Walang kahit isang bakas na natitira sa pinangyarihan. Bukod sa mga naputol na bangkay at ang nasirang Land Rover sedan. Mahirap nang maghanap ng mga bakas ng lason. Tungkol naman sa mamamatay tao. Hindi talaga nila alam. Kailangan pa rin nating imbestigahan ito. Whoosh! Binatukan ni Jerry Anderson ang mesa ng marahas, galit ang tono ng pananalita niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng daan-daang taon, may tumapak sa ulo ng ating Martial Arts Association. Kung lalamunan natin ang kahihiyang ito, ikaw at ako ay maaaring umalis sa gusaling ito, magbukas ng martial arts gym, at mabuhay sa natitirang bahagi ng ating mga araw. Katahimikan. Sa meeting room, tanging tunog ng paghinga ang natitira. Ang pagkakaroon ng bast sa kaluwalhatian, walang sino man ang handang kumupas sa dilim. Maaari silang mamuhay ng yaman at karangyaan na may walang katapusang kayamanan. Salamat sa gininto ang signboard ng Martial Arts Association. Kapag nabasag na ang gintong signboard, mawawala ang lahat ng mayroon sila. Daryl Huntington. Bahagyang kumunot ang noo ni Heathcliff Abernathy at huminga ng malalim, may mga pahiwatig si Daryl Huntington, kaya lang. Ano lang, nagsalita si Jerry Anderson ng may seryosong tono, sa ganitong pagkakataon, magsalita ng direkta, huwag maging pansamantala. Ang Martial Arts Association ay nasa matinding kahirapan, kahit na nakamit nila ang paghihiganti, magdudulot pa rin ito ng hindi mabilang na pinsala sa kanilang reputasyon. Ngunit kung hahayaan nilang gumala ang mamamatay tao, babagsak ang prestihiyo ng Martial Arts Association. Lalo na dahil sa ilang buwan, si Jasper Leopold ay nakatakdang maging isang 5-star martial artist. Ang buong mundo ay naghihintay para sa balitang ito. Sa halip, patay na si Jasper Leopold. Naging biro ang engranding selebrasyon na binalak para sa isang buong taon. Si Daryl Huntington ay nag-isip na ang pagkamatay ni Direktor Leopold ay maaaring may kaugnayan sa isang binata na nagngangalang Julius Reed, sabi ni Heathcliff Abernathy, na nakatingin kay Jerry Anderson na may seryosong ekspresyon. Sa pagkakataong ito,
hinihiling ni Daryl Huntington ang interbensyon ng ating Martial Arts Association, na nagnanais na patayin ang kabataang ito. Isang kabataan. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Jerry Anderson, isang kabataan lang ang kayang pumatay ng direktor ng ating Martial Arts Association. Kung ganoon nga, anong mukha ang mayroon tayo para tawagin ang ating sarili bilang banal na lupain ng martial arts? Ayon sa kanyang pagtatansya, ang sinumang pumatay kay Jasper Leopold ay tiyak na isang kilalang matandang halimaw. O di kaya, isa sa mga sekta na nagtanim ng sama ng loob sa Martial Arts Association. Kung hindi, paano ang isang permanenteng direktor ng mahusay na Martial Arts Association, na sinamahan ng isang grupo ng mga elite na disipulo? Mamatay ng walang bakas, ni isang mensahero ay hindi nakatakas upang iulat ang insidente. Hindi rin ako naniniwala, ngunit si Daryl Huntington ay palaging maingat sa kanyang mga aksyon, tulad ng alam mo, tumingin si Heathcliff Abernathy kay Jerry Anderson, huminga ng malalim, ang sandata ni Jasper Leopold ay naputol sa kalahati. Nag-conjecture kami at naglista ng isang grupo ng mga Grandmaster na maaaring kumilos, ngunit wala sa kanila ang may anumang dahilan upang gawin iyon. Nagkaroon ng malapit na relasyon sina Daryl Huntington at Jerry Anderson. Ito ay kilala ng lahat sa Martial Arts Association. Kung hindi, paanong ang isang permanenteng direktor ng mahusay na Martial Arts Association ay personal na pupunta sa kabisera ng lungsod upang dumalo sa isang bagay tulad ng isang piging? Ano ang sinabi ni Daryl Huntington? Pinagsalikop ni Jerry Anderson ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Heathcliff Abernathy. Kahit anong mangyari, hindi niya kayang talikuran ang responsibilidad niya sa bagay na ito. Kung hindi dahil sa kanyang malapit na personal na relasyon kay Daryl Huntington, hindi sana aalis si Jasper Leopold sa Nathaniel City upang pumunta sa kabisera ng lungsod. Sa mabigat na pagkalugi ng Martial Arts Association, bilang Pangulo, dapat niyang panagutan. Minsan nakipag-sparring ang kabataang ito sa Chandler Swordman at nanalo. Isang kumpletong tagumpay na alam ng lahat sa kabiserang lungsod. Natapos si Heathcliff Abernathy, at nagsimulang gumalaw ang mga talakayan sa loob ng meeting room. Pero, Nathaniel Worm, napakalakas ni Chandler Swordsman. Minsan na akong nakipag-sparring sa kanya at ni Katie Ting na advantage ay hindi ko nakuha. Naranasan ko na rin ang sword intent niya, very pure. Kung hindi niya pinagtaksilan ang Boulevard noon, siguradong naging sword saint siya. Malaki ang reputasyon ni Nathaniel Worm. Halos lahat ng miyembro ng Martial Arts Association ay nakarinig sa kanya. Ang ilan sa kanila ay nakipagpalitan pa ng mga pointer kay Nathaniel Worm. Ang bilog ay napakaliit lamang, mahalagang puno ng mga kakilala. Puro ang sword intent ni Nathaniel Worm, master siya. Pero, bakit magkakaroon ng conflict sa kanya si Julius Reed? Nang marinig ang pangalan ni Nathaniel Worm, sumeryoso ang ekspresyon ng mukha ni Jerry Anderson. Eskrimador ni Chandler. Ang titulong, Eskrimador, ay hindi kayang taglayin ng isang ordinaryong tao. Ang Lopez family ng The Capital, si Jennifer Lopez, ay may paghihiganti laban kay Julius Reed. At si Nathaniel Worm ang lalaki ni Jennifer Lopez. Si Heathcliff Abernathy ay naglabas ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at tiningnan ito ng mabuti. Nagpadala ako ng isang tao upang subaybayan ang kinaroroonan ni Nathaniel Worm kagabi, ngunit ang Chandler Swordsman ay naglahong parang usok, at walang iniwan na bakas. Muling tumahimik ang meeting room. Para talunin si Nathaniel Worm. Isang kabataan. Kahit na sa mga mahuhusay na kabataan sa loob ng Martial Arts Association, walang makatiis ng higit sa 3 strike mula kay Nathaniel Worm. Omicron, si Omicron. Ngayon, nang marinig na ang isang kabataan ay nagawang talunin si Nathaniel Worm, ang kanilang mga puso ay nagkakagulo. Laking gulat, may nakasaksi ba nito sa sarili nilang mga mata? Naduraj ang puso ni Jerry Anderson. Sa kabisera, daan-daang mga sosyalista ang nakakita nito sa sarili nilang mga mata. Itinulak ni Heathcliff Abernathy ang isang pirasong papel kay Jerry Anderson, sa engranding kasal ni Nathaniel Worm at Jennifer Lopez, personal na inayos ni Julius Reed ang balangkas na humantong sa biglaang pagkamatay ni Jennifer Lopez. Mabuti, tawa ng tawa si Jerry Anderson, talagang bayani ang umusbong mula sa mga kabataan. Sa paglipas ng panahon,
Ang batang ito ay tiyak na magiging isang mahusay na figure. Smack! Nilukot niya ang papel na nasa harapan niya para maging bola at itinapon ito sa basurahan, pero ngayon, tatapusin ko na ang buhay niya. President, hindi ka ba mag-iimbestiga? Naramdaman ni Heathcliff Abernathy na medyo biglaan ito. Ganyan ka lang nagdedesisyon, may kaugnayan siya sa pagkamatay ni Jasper Leopold. Ang hindi man lang mag-imbestiga ay tila nagmamadali. Kung maling akusahan nila ang isang mabuting tao, hindi ba ito makakaapekto sa reputasyon ng Martial Arts Association? Imbestigahan mo. Siyempre, mag-iimbestiga tayo. Ngumisi si Jerry Anderson, pero wala itong kinalaman sa pagpatay sa kanya. Dapat ba tayong maghintay ng ilang dekada para maging banta sa atin ang batang ito? Sa murang edad, talunin si Nathaniel Worm. Ito ay isang talento na dumarating minsan sa isang milenyo. Hindi niya maaaring hayaang umunlad pa ang kabataang ito. Sino ang pupunta? Tumingin si Jerry Anderson sa silid. Walang nagsalita. Ito ay tungkol sa dignidad ng ating Martial Arts Association. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Medyo nagalit siya. Ang aming Martial Arts Association ay naglalaman ng magnanimous integrity, at hindi namin nais na makisali sa gayong maliliit na aksyon. Tumayo si Heathcliff Abernathy at malamig na sinabi, may mga bagay akong dapat asikasuhin, aalis na ako. Pagkasabi nun ay lumabas na siya. Sa meeting room, parang tubig ang mukha ni Jerry Anderson. Pupunta ako. Nagsalita ang vice-presidente na si Charmy Kims, dahil ang usaping ito ay kaalaman na ng publiko. Bakit hindi gumamit ng diskarte ng kagandahang loob bago puwersa? Maaari naming ipakita ang kagandahang loob ng aming Martial Arts Association nang hindi na kompromiso ang aming dignidad. Ikaw ang humawak sa bagay na ito, at ipaubaya sa akin ang pagbuo ng momentum, sabi ni Jerry Anderson na may singkit na mga mata, pakiramdam na may higit pa sa sitwasyon kaysa sa nakita ng mata. Mabuti, maghahanda ako ngayon, at bukas ay pupunta sa kabisera. Habang nag-iimbestiga, ilalabas ko si Julius Reed. Bahagyang tumawa si Charmy Kims, konektado man siya o hindi sa pagkamatay ni Director Leopold, sisiguraduhin kong babagsak ang ulo niya. Si Daryl Huntington ay may malapit na personal na relasyon kay Jerry Anderson, at sa paggawa nito, gagawin din niya ang isang pabor kay Jerry Anderson. Na-adjourn ang pagpupulong. Tumayo si Jerry Anderson at naglakad palabas ng malalaking hakbang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 885 Greenmount Street ang kabisera sa gabi, mataong sa trapiko. Hindi mabilang na mga ilaw ang kumikinang mula sa mga tahanan sa malalayong lugar. Sa mga lansangan, walang tigil na kumikislap ang mga neon lights. Palagi nilang ipinakita ang kasaganaan ng lungsod. Maagang tagsibol, nagsimulang bumagsak muli ang snow sa kabisera. Sa hindi inaasahan, malamang na ito na ang huling ulan ng nyebe ng tagsibol. Pagkatapos nito, madyay gising ang buhay, at matutunaw ang yelo at nyebe. Nakaupo si Julius Reed sa harap ng telebisyon, walang pagod na nanonood ng programa. Samantala, ang mga babaeng iyon ay nagkukumpulan na parang malapit na magkapatid, kumakain at nagtatawanan sa isa't isa. Personal na nagluto si Nelson, na nakakuha ng papuri ng lahat. Humigop sila ng red wine at napuno ang hangin ng kanilang masasayang tawanan. Nakabawi rin si Itay Huntington sa kanyang mahinang loob, ang kanyang mukha ay pinalamutian ng isang ngiti. Buntong hininga, pinagmasdan ni Julius ang mangkok ng kanin, isang pakete ng adobo na gulay, at isang pares ng chopstick sa kanyang harapan. Wala siyang ganang kumain. Akala niya ay mag-aagawan ang mga babae ng may paninibugho, nahahayaan siyang mamuhay ng naghihintay sa kamay at paa. Ngunit ang buhay ay naging napakalupit. Ang mga adobo na gulay ay nag-expire pa. Tungkol naman sa Bigas Euro Broken Bar. Kung tama ang pagkakaalala ni Julius, tila natira ito kagabi. Malamig sa labi, malamig sa tiyan. Ding. Sa pagkakataong iyon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha ito ni Julius at may nakitang mensahe. Karaniwang hindi niya ito aabalahin. Anong panahon ito? Bukod sa pagtanggap ng mga verification code, may ibang layunin ba ang mga text message? Karamihan ay panliligalig at ad lamang. Pero ngayong araw ay nainis siya. Matapos buksan ang mensahe mula sa hindi kilalang numero, nabasa nito. Ikaw ay medyo matapang,
Nangangahas na patayin ang aking mga tao. Ang mensahe ay maikli, ngunit may tonong nagtatanong. Sino ito? Walang gaanong nakakaalam ng kanyang numero, at ang mga nakakaalam ay hindi mga ordinaryong figure. Baka ang Marshall Association. Pagkatapos ng lahat, isinaayos niya na sina Vanessa Pine at Templeton Lena upang patayin si Jasper Leopold sa ruta. Greenmount Street sa loob ng kalahating oras. Tila nag-aalala ang nagpadala na baka hindi seryosohin ni Julius ang mensahe, kaya ang pangatlong text ay mabilis na nagpadala. NONO, S. Omicron. Ako ay mula sa Arman Levi's Corporation. Arman Levi's. Inalis ni Julius ang kanyang telepono, sinuot ang kanyang coat, at dirdiretsong lumabas ng villa. Ang nakakadurog ng puso ay wala ni isa man sa mga babae sa bahay ang nakapansin sa kanyang pag-alis. Ang amoy ng karne at alak ay umaagos mula sa bahay ng mayaman, habang sa labas ay namamalagi ang nagyayelong buto ng mga dukha. Iniisip ni Julius ang kanyang pakete ng adobo na gulay. Ang buhay ng isang tao. Talagang challenging. Gayunpaman, maaaring maging isang magandang bagay ang paglapit sa Arman Levi's Corp. Noong araw na iyon, siya at si Vanessa Pine ay nag-imbestiga ng maigi at natuklasan na ang pinakamataas na ranggo sa buong gusali ay ang papel na general manager na kanyang napatay. Kung tungkol sa tunay na pamamahala ng korporasyon, halos hindi na sila nagpakita. Iyon ay lubhang kakaiba. Para sa kumpanya ng auction na may pinakamalakas na impluwensya at pinakamalaking katanyagan sa kabisera ay kakaiba ang hindi magkaroon ng isang solong tagapasya. Ngayong inaabot na ni Arman Levi's, hindi na siya makahingi pa. Pagkalabas ng bahay, hindi na tinawagan ni Julius si Eli Hierro, at hindi rin siya pumara ng taxi. Hindi naman kalayuan ang Greenmount Street dito, 20 minutong lakad lang ang layo. Maliwanag, alam na ng kabilang partido na siya ay nananatili sa lugar ni Beckett Carmichael, kaya naman iminungkahi nilang magkita sa Greenmount Street. Ayon sa alaala ni Julius, ang Greenmount Street ay malapit sa isang mayamang lugar. Kaunti lang ang mga naglalakad doon, at mas kaunti pa sa gabi. Sa katunayan, isang magandang lugar para sa isang pulong. Pero paglabas pa lang niya, tumunog ulit ang phone niya. Kinuha ito ni Julius at nakitang si Sofia Leocadia ang tumatawag. Anong meron? Nag-aalala siya na baka nagkakaproblema si Sofia, late na tumawag. Bagamat bumuti ang kalagayan ni Old Master Leocadia, ang pamilya Leocadia ay nasa ilalim pa rin ng banta mula sa Inner Sect Disciples of Medicine King Valley. Hindi niya maalis ang posibilidad ng pangalawang pagtatangka sa pagkalason. Lalo na ang pag-target kay Sofia. Boss Davenport, gumagaling na si Lolo. He wants to invite you over to the Leocadia family, to have a meal with you, tuwang-tuwang sabi ni Sofia sa telepono. Pagkatapos, mahina niyang tinanong, kaya mo ba? Bakas sa tono niya ang pagsusumamo. Ang ipinagmamalaking prinsesa ng pamilyang Leocadia ay napakakumbaba. Kaya ko, walang choice si Julius Reed kundi tanggapin, nahihirapan siyang isipin kung ano ang magiging mood ni Sofia Leocadia kapag tumanggi siya. Bukod dito, ang Inner Sect Disciples ng Leocadia family ay hindi pa lumilitaw, at ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya na pumunta at mag-imbestiga. Higit pa rito, ang gamot na ibinigay ni Karen noong nakaraan ay talagang epektibo. Nais ni Julius Reed na pag-usapan ang pagkuhapa. Talaga, nang marinig ang sagot ni Julius Reed, tuwang-tuwang tumawag si Sofia Leocadia. Kung gayon, ipaalam ko kaagad kay Lolo. Sige, kung walang nangyaring hindi inaasahan, pupunta ako bukas. Ngumiti din si Julius Reed. Sige, bumalik ka sa negosyo mo, baka marinig tayo ni Hipag. Habang sinasabi ito ni Sofia Leocadia, napangiti siya, kailangan mong lumuhad at hugasan muli ang board. Pagkababa ng telepono, tumangala si Julius Reed sa kalye sa harapan niya. Itinatampok ng street sign sa itaas ang tatlong bold na character. Greenmount Street. Sa kabila ng mga bundok, may mga bundok, at sa kabila ng mga gusali, may mga gusali. Pinagmasdan ni Julius Reed ang paligid, walang tao. Maaga pa naman. Habang may tawag sa telepono, mabilis ang takbo niya. Sa loob lamang ng ilang minuto, natakpan niya ang isang distansya na aabutin ng isang ordinaryong tao ng higit sa 20 minuto sa paglalakad. Maliwanag ang mga street lamp ng Greenmount Street, malawak ang kalsada.
Ngunit maliban kay Julius Reed mismo, walang pangalawang anino ang nakikita. Ito ay nakakatakot na tahimik. Ngayon, alas 7 pa lang ng gabi. Ang mga snowflake ay naanod pababa, kaya ang unang bahagi ng tagsibol ay tila malamig. Ha! Isang mahinang hininga ang pinakawalan ni Julius Reed, at isang bakas ng singaw ang lumitaw sa hangin. Ang temperatura ay bumaba na sa ibaba ng 0. Medyo malamig. Paglabas niya ng bahay, nakasuot lang siya ng brown na trench coat. Ito ay talagang medyo malamig. Sa ilalim ng street lamp, ang mga snowflake ay maraming kulay. Nandito na. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Julius Reed habang nagtatanong. Maririnig ang mga yabag sa likuran niya. Pero, walang sagot. Palapit ng palapit ang mga yabag hanggang sa huminto sila nang wala pang 10 metro ang layo mula kay Julius Reed. Ang isang pakiramdam ng panganib ay nagsimulang lumitaw. Huwag kang lumingon, baka papatayin kita. Sa wakas, nagsalita ang lalaki sa likod niya. Sa pamamagitan ng mga anino na dulot ng street lamp, si Julius Reed ay nagkaroon ng magaspang na pagtatansya ng katawan ng lalaki. Kasabay nito, ang tunog ng paghila ng mekanismo ng gatilyo sa isang dart box ay umabot sa kanyang tenga. Malinaw na may hawak na dart box ang tao. Ayoko na tinutukan ako ng dart box. Lumingon si Julius Reed, ngumiti ng pilit, kahit hindi mo buksan ang dart box, kailangan pa rin kitang patayin. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng itim na felt hat at isang itim na leather jacket. Sa kamay niya, may hawak siyang dart box. Ang general manager ng Arman Levi's Group, ikaw ba ang pumatay sa kanya? Walang emosyong tanong ng lalaki. Tama, kasi hindi niya naibigay sa akin ang gusto kong sagot. Kung hindi mo ako masatisfy ngayon, papatayin kita pareho. Nagunat ng kamay si Julius Reed, itinuro ang lalaki, ikaw lang. Ang isang tao ay higit pa sa sapat. Bahagyang ngumuso ang lalaki, ang yabang mo. Matapos patayin ang general manager ng Arman Levi's Group, ngayon ay naglakas loob ka rin na banta sa akin. Habang nagsasalita siya, nanatiling nakatutok kay Julius Reed ang bibig ng dart box na nasa kamay niya. Ang punyal ba na iyon sa auction mula sa Huntington family? Malakas na tanong ni Julius Reed, na nakasabit ang mga kamay sa likod. Kung talagang tulad ng sinabi ni Itay Huntington, ang Huntington family ay mas komplikado kaysa sa tila. Mahalaga ba ito? Itinagilid ng lalaki ang dart box pataas, hindi kailangang malaman ng mga patay na tao. Whoosh! Siya ang nag-trigger ng mekanismo. Click! Nabasag ng dart ang mga street lamp, at pagkatapos tumama sa metal, mabilis itong tumalbog. Isang pagsabog ng mga paputok na tunog ang sumunod. Nagawa ng lalaki na basagin ang mahigit 12 street lamp sa isang dart lang. Ang Greenmount Street ay nahulog sa kadiliman. Isang espesyal na ginawang dart. Nagtaas ng kilay si Julius Reed, mukhang kawili-wili ang lalaking ito sa harap niya. Ang mga ordinaryong darts ay hindi maaaring magbago ng direksyon. Ang mga darts na ito, na kumuha ng higit sa 12 street lamp mula sa isang kahon, ay malinaw na espesyal na ginagamot. Tulad ng sinabi ko, hindi kailangang malaman ng mga patay. Naglabas ng dart ang lalaki sa kanyang bulsa at dahan-daang ipinasok pabalik. Sa pangalawang pagkakataon, hinailan niya ang gatilyo sa dart box. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 886, sino ang mas matigas, malalim at tahimik ang gabi? Sa Greenmount Street, ito ay napakadilim, kahit ang iyong mga daliri ay hindi nakikita sa harap ng iyong mga mata. Sa langit, tinakpan ng maitim na ulap ang buwan, nahuhulog ang mga snowflake. Sa magkabilang dulo ng kalye ay nakatayo ang dalawang tao. Nang walang banibitawan na salita, ngunit ang aura ng banta ay tumagos sa buong kalye. Bago ka mamatay, kung handa kang sagutin ang isang tanong, maaari kitang hayaang mamatay ng malinaw. Ang lalaki, na may hawak na isang nakatagong kahon ng sandata sa isang kamay, ay naglabas ng sigarilyo sa loob ng kanyang Amerikana. Tahimik niya itong sinindihan. Sa sobrang dilim ng gabi, ang ningning mula sa sigarilyo ay lubhang nakasisilaw. Ha! Pagkatapos huminga ng malalim, nagsalita ang lalaki, na nakadikit ang sigarilyo sa kanyang mga labi, nabalitaan ko na nagdulot ka ng racket sa kabiserang lungsod. Sinong umaalalay sa'yo? Sa madilim na kalye kung saan hindi mo makita ang iyong mga kamay sa harap mo,
ang nagniningas na pulang tuldok ng sigarilyo ang tanging nakikita. Sa ganitong sitwasyon, ang paninigarilyo ay walang alinlangan na nagbubunyag ng posisyon ng isang tao. Ngunit ang lalaki ay lumitaw na napakatiwala, naninigarilyo ng walang ingat. Kailangan ko ba ng taong susuporta sa akin? Si Julius Reed ay nakatayo sa kabilang dulo ng kalye, nakapulupot ang mga kamay sa likod niya, ako ang aking sariling suporta. Ang August na pinuno ng 10,000 Mountain Alliance, ang pinuno ng Seven Clouds Academy. Sa loob man ng sekta o sa martial world, siya ay hindi may kakaila ang Panginoon. Kahit na ang kunlun na may 1 milenyo ng pamana ay pinatag sa ilalim ng mga bakal na paa ng 10,000 Mountain Alliance. Ang hampasin, ay ang pagiging hindi magagapi. Ano ang kailangan upang magsalita tungkol sa suporta? Siya, ang pinakamalakas na suporta sa mundong ito. Baka sa mukha ng lalaking may hawak na sigarilyo sa kanyang bibig ang malamig ng ngiti. Halatang hindi siya nasisiyahan sa mga sinabi ni Julius. On Zero, Omicron. Ngunit hindi ito mahalaga. Pumunta siya dito ngayon para pumatay. Matapang na mag-aklas laban sa Arman Levi's Group, medyo matapang. Sa kabiserang lungsod, marahil ang taong nauna sa kanya ay nag-iisa. Nasaan ang iyong mga kasabwat? Dinuraan ng lalaki ang upos ng sigarilyo sa lupa at marahang dinurog ito, magsalita ka, at bibilisan kita. Namatay ang ilaw. Ang kalye ay nahulog sa kadiliman muli. Dahan-dahan niyang pinatag ang nakatagong kahon ng sandata sa kanyang mga kamay, patuloy na gumagalaw ang kanyang mga tenga. Hindi mo pa nabubunyag ang iyong pagkakakilanlan. Nasa bulsa pa rin ni Julius ang mga kamay, bakas sa mga mata niya ang saya. Sinasabi ng mga tao na ang Arman Levi's Group ay may malalim na background, kahit na ang 4 na malalaking pamilya ay hindi nangangahas na pukawin ka. I've always been curious, sino ang nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob? Walang ideya si Beckett Carmichael tungkol sa Arman Levi's Group. Dapat malaman ng isang tao sa kabiserang lungsod, si Beckett Carmichael ay isang kilalang big shot. Kapag nagalit, ang Collar at Leucadia families ay lalayo ng 3 talampakan. Pero kahit ganoon, hindi pa rin siya nang ahas na guluhin ang Arman Levi's Group. Masyado kang walang kwenta. Dinilaan ng lalaki ang kanyang labi, bahagyang nakapatong ang daliri sa gatilyo, hindi ka magsasalita. Ayos lang. Pero ikaw na mismo ang magpapatalo sa lahat. Whiz. Pagkasabi noon, bumaril siya ng dart mula sa nakatagong kahon ng sandata. Ang dart ay gumawa ng isang matalim na tunog habang ito ay pumutol sa hangin, na tumututok sa mga binti ni Julius. Sa madilim na gabi, kitang-kita ng lalaki na kasing linaw ng isang kwago. Nang walang kaunting paglihis, ngayon, napagpasyahan mo bang huwag magsalita? Klang. Ang tunog ng nakatagong kahon ng sandata ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa tahimik na kalye. Katahimikan. Walang tugon. Matapos mawala ang tunog ng nakatagong kahon ng sandata, muling inilabas ng lalaki ang kaha ng sigarilyo. Kinagat niya ang kanyang labi, tinanggal ang huling sigarilyo sa kahon, at inilagay sa kanyang bibig. Kalampag. Nahulog sa lupa ang kaha ng sigarilyo. Alam kong matigas ang bibig mo at may mga kasanayan ka. Inilapag niya ang nakatagong kahon ng sandata at naglabas ng lighter mula sa kanyang bulsa, ngunit mas matigas ang darts ko kaysa sa tuhod mo. Pagkatapos magsalita, pinitik ng lalaki ang lighter at sinindihan ang sigarilyo sa kanyang bibig. Huminga siya ng malalim. Whoosh! Ang usok na kakalabas lang mula sa kanyang bibig ay agad na naghalo sa mga bumabagsak na snowflake. Sa palagay ko ay hawak mo na ngayon ang iyong kanang tuhod, tinitiis ang sakit. Tinanggal niya ang abo ng sigarilyo gamit ang isang kamay, habang nagsasalita ng walang pakialam, huwag mo nang isipin ang pagtakbo. Tutusukan ko ang bungo mo ng isang nakatagong kahon ng sandata bago mo maisipang umalis, na pinapanood mo ang sarili mong utak na lumalabas. Sa dulo ng kalye, katahimikan pa rin. Walang sumagot. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ng lalaki, ang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri, nagsimula siyang makinig ng mabuti. May paghinga, at ito ay mabilis. Magtiis ka. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka magtatagal. Bakas ang ngiti sa gilid ng labi niya, sabay taas ng nakatagong weapon box sa mga kamay niya, napapikit. Whiz! Ang ikalawang tunog ng nakatagong kahon ng armas ay pinaputok. Inilapag ng lalaki ang madilim na kahon ng sandata sa lupa,
Kinurot ang kalahating sunog na sigarilyo sa kanyang kamay. Nakaluhod ka yata ngayon, sa sobrang sakit. Bakit mag-abala? Sabihin mo lang sa akin kung sino ang iyong mga kasabwat, at mabilis kitang aalisin sa iyong paghihirap. Mayabang ang tono niya. Ako, si Cristiano Gray, palaging tumutupad sa aking salita. Kinurot ni Cristiano Gray ang kalahating sigarilyo, huminga ng malalim. His, mabilis na nasunog ang sigarilyo at hindi nagtagal, ang stub na lang ang natira. Pop, pinitik niya ang upos ng sigarilyo mula sa kanyang kamay at inilabas ang pangatlong dart mula sa kanyang bulsa. Nahihit-hit ko na ang huling sigarilyo ko. Wala kang oras para ipagpatuloy ang charade na ito. Whoosh! Kinuha ni Cristiano Gray at itinaas ang madilim na kahon ng armas, malamig na nagtanong, huling pagkakataon. Magsalita ka, o hindi? Katahimikan. Hindi ako naniniwala na sino man ang maaaring magpatuloy na lumaban pagkatapos harapin ang aking tatlong madilim na kahon ng armas. Bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay, at bakas sa kanyang mukha ang pagkasuklam. Karaniwan, kapag binuksan niya ang unang madilim na kahon ng sandata, ang mga kaaway ay lumuluhod at humingi ng awa. Kakaunti lang ang makatiis sa ikalawang dark weapon box. Ang dahilan ay, sa dilim ng gabi, ito ang tunay na pagsubok ng dark weapon box technique. Ito rin ang pinaka-nakakatakot para sa tapang ng kalaban. Kadalasan, ang isang madilim na kahon ng sandata ay maaaring durugan ang kumpiyansa ng mga kalaban, na nagpapabagsak sa kanilang mga emosyon. Ngunit ngayon, may nakatiis sa dalawang maitim na kahon ng sandata nang hindi umiimik. Gamit ang ikatlong dark weapon box, balak kong putulin ang isa sa iyong mga braso. Huminga siya ng malalim, nakaramdam ng hindi makatwirang irritable. Pinipilit ba siya ng kabilang partido? O sinadya ba nilang kasuklaman siya bago sila mamatay? Pero, hindi iyon mahalaga. Kapag na-activate na ang pangatlong dark weapon box, walang makakatagal dito. Ayaw mo ng toast, nabawasan ka. Swoosh! Siya ang nag-trigger ng mekanismo. Ang ikatlong dart ay sumipol, isang puwersa ng pagkawasak. Hurt lang pasulong. Iniangat ni Cristiano Gray ang madilim na kahon ng armas, humakbang patungo sa kabilang dulo ng Greenmount Street. Doon, ang kanyang kalaban ay dapat na nakaluhod sa lupa, sa sobrang sakit. Namilipit sa pagpapahirap, at hahatulan niya bilang panalo. Mabilis ang takbo niya. Sa loob lamang ng 10 segundo, dumating si Cristiano Gray sa harap ni Julius Reed. Ngunit, agad siyang naging alerto. Dahil wala pang 3 metro mula sa Cristiano Gray ay nakatayo ang isang tao. Sa Greenmount Street, hindi dapat naging posible ang ikatlong tao. Kaya, biglang sumuntok si Julius Reed. Ang lakas ng suntok na umuungol habang papalapit. Ikaw talaga. Nagmamadaling itinaas ng isang natarantang Cristiano Gray ang madilim na kahon ng sandata sa kanyang mga kamay. Basag. Swoosh. Nabasag ng suntok ang mahabang dark weapon box, na direktang tumama sa dibdib ni Cristiano Gray. Pumalakpak. Makalipas ang 1 segundo, si Cristiano Gray ay bumagsak ng husto sa lupa. Spurt. Siya ay umubo ng isang bibig ng dugo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ikaw. Paano ka? Magsalita ka, saan mo nakuha ang punyal? Yumuko si Julius Reed sa kanyang harapan, isang dart ang nakakurot sa kanyang kamay. Hindi ko alam. Huminga ng malalim si Cristiano Gray, mabangis na sinabi. Ganun ba? Pagharap sa kanyang pagsuwi, mahinang ngumiti si Julius Reed, para sa iyo ang pariralang iyon, tingnan natin kung mas matigas ang iyong mga tuhod, o ang aking darts. Basag. Iniunat niya ang isang kamay at walang babala, hinampas ito sa tuhod ni Cristiano Gray. Tuwid na bumulusok ang dart, nabasag ang kneecap. Isang hiyawan ang umalangaw-ngaw sa Greenmount Street. Maglakas loob ka. Agad namutla ang mukha ni Cristiano Gray. Nanuyo ang kanyang lalamunan, at magsasalita na sana siya. Basag. Ang pangalawang dart ay bumagsak mula sa himpapawid. Burrowing sa kanyang kabilang tuhod. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 887, lumipad sandali, limitado ang pasensya ko kung hindi mo maibigay sa akin ang sagot na gusto ko. Sinabi ito ni Julius Reed, tumayo at malamig na tumikim, huwag mo akong sisihin sa pagiging masyadong malupit. Sino ka sa lupa? Ang mukha ni Cristiano Gray ay nabaluktot sa mga umuumbok na ugat, habang siya ay umuungol sa sakit.
Parehong binti, wasak na wasak. Naduraj ang kanyang mga tuhod. Ngayon kahit gusto niyang tumakbo ay wala siyang lakas para tumayo. Isang tupa sa katayan. Kalahating minuto ang nakalipas, siya ay nagbabanta sa kabilang partido. Makalipas ang kalahating minuto, baldado ang kanyang mga paa, at napahiga siya sa lupa na humihingal. At nakatayo sa harapan niya ang lalaking pinagbantaan niya. Malamig na nanonood. Kung sino ako ay hindi mahalaga. Sa madaling salita, hindi na kailangang malaman ng isang patay na tao. Dahan-daang itinaas ni Julius Reed ang isang paa at tinapakan ng husto ang kanyang bukong-bukong. Basag. Agad na naduraj ang mga buto sa ilalim ng paa. Huminga ng malalim si Cristiano Gray nang magsimulang mamula ang kanyang mukha. Sakit. Sinasabi nila na ang bawat daliri ay konektado sa puso, at ngayon ang kanyang mga tuhod ay nabasag. Isa pa, naduraj ang isang paa niya. Kung ibang tao, malamang hinimatay na sila sa sakit. Hindi pa rin magsasalita. Mapaglarong ngumisi si Julius Reed, muling itinaas ang paa. Magsasalita ako. Itinukod ni Cristiano Gray ang kanyang sarili gamit ang isang kamay, itinaas ang isa pa, at sumigaw sa paghihirap, magsasalita ako. Kung hindi siya nagsalita, mamamatay talaga siya sa sakit. Naglunsad siya ng 3 nakatagong kahon ng armas. 3 nakatagong kahon ng armas. Imposibleng magkasabay ang 3 darts sa kanilang target. Ngunit ang binata sa kanyang harapan ay tila hindi nasaktan at nakahuli pa ng 3 darts. 3. Paano ang ikatlong dart? Ang takbo ng isip ni Cristiano Gray. Hindi kaya nataman na ng ikatlong dart ang target nito. Kung iyon ang kaso, nagkaroon pa siya ng pagkakataon na ibalik ang mga talahan na yan. Siya ay isang dalubhasa sa mga nakatagong armas, na may mga darts na espesyal na ginawa upang maging lubhang nakamamatay. Bukod dito, ang mga darts na ito ay may kakayahan sa pag-rebound, na tumpak na nakasunod sa mga espesyal na trajectory upang umikot sa likod ng isang kaaway. Hindi matukoy. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa punyal na iyon sa auction, tungkol saan ba iyon? Tanong ni Julius Reed mula sa itaas. Ang punyal. Ang punyal ay talagang iniharap sa akin ni Daryl Huntington. Ngunit ang layunin ay akitin si Ivan Reed. Habang nagsasalita, maingat na pinagmasdan ni Cristiano Gray. Nais niyang kumpirmahin kung ang kanyang ikatlong dart ay tumama sa ibang tao. Samantala, nilagay niya ang kamay niya sa likod niya. Doon, mayroon siyang isang malaking kalibre na nakatagong kahon ng armas. Ang dilim ng gabi, pitch black, kaya't hindi niya maaninag ang mukha ni Julius Reed. Marahil ay hindi rin nakikita ni Julius Reed ang paggalaw ng kanyang kamay. Nais ni Cristiano Gray na maghintay para sa tamang sandali, upang hampasin ang nakaka-relax na kaaway at patayin siya. Bakit ibibigay sa iyo ang punyal ni Daryl Huntington? Nang marinig ang kanyang mga salita, nagtanong si Julius Reed, at saan ba talaga nanggaling ang punyal na ito? Ang punyal ni Isabella Worm ay napunta sa mga kamay ni Daryl Huntington. At that time, si Isabella Worm ang pinakapaboren sa tabi niya. Imposible lang nabanta siya. Kung natuklasan niya ang pagkawala ng punyal, tiyak na ire-report niya ito. Isang bagay lang ang ibig sabihin ng pagnanakaw sa minamahal na pag-aari ng isang alilang babae ng soberanong pinuno ng 10,000 Mountain Alliance, kamatayan. Hindi ko alam. Siguro, baka nakita ni Daryl Huntington. Malabo ang mga mata ni Cristiano Gray, at patuloy na gumagalaw ang kanyang mga tainga. Ang kanyang pandinig ay lubhang matalas, sa pamamagitan ng pakikinig sa paghinga ng isang tao, malalaman niya kung sila ay nasugatan. At kung gaano karaming enerhiya ang natitira nila. Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang ibang tao ay maaaring masugatan. Na nangangahulugan na ang kanyang ikatlong dart ay maaaring tumama sa marka. Mukhang ayaw mo pa ring sabihin ang totoo. Basag. Bumaba ang pangalawang paa ni Julius Reed, tuluyang nabasag ang kabilang paa niya. Nakahinga si Cristiano Gray ng malamig na hininga, kumukulot sa matinding paghihirap. Mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay ang nakatagong kahon ng sandata. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para sa isang nakamamatay na suntok. Huling pagkakataon, magsalita ka. Naiinip na sinabi ni Julius Reed, pangalan mo, organisasyon mo. Ang mga lihim ng Arman Levi's Group, at ang punyal na iyon mula sa pamilyang Huntington. Ayaw niyang mag-aksaya ng maraming oras.
Ang snow ay bumagsak ng mas mabigat at mas mabigat. Nababahira ng lamig ang hangin. Bawat hininga ay nagpapalamig sa kanyang baga. Ang pangalan ko ay Cristiano Gray, isa sa mga direktor sa Arman Levi's Group. Kinusat-kusot ni Cristiano Gray ang kanyang mga mata, mahinang nagsabi, ang organisasyon sa likod ng Arman Levi's Group ay ang buong pamamahala. Ang alam ko lang na ang aking immediate superior ay mula sa 10,000 Mountain Alliance. Tungkol sa punyal na iyon mula sa pamilyang Huntington, ang pinagmulan nito ay hindi malinaw sa akin, ito ang gusto ng ating chairman. Inilabas niya ang lahat ng sikreto, umaasang mapababa ni Julius Reed ang kanyang bantay. Anyway, ano ang mahalaga kung ano ang alam ng isang patay na tao? Ang pagpatay sa kanya at pagsara ng kanyang bibig ay hindi naiiba sa pakikipag-usap sa kanyang sarili. 10,000 alyansang bundok, nagulat si Julius Reed sa loob-loob. Sigurado ka bang ito ang 10,000 Mountain Alliance? Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sa katunayan, ang 10,000 Mountain Alliance ay may malaking bilang ng mga taong sangkot sa pagkakanulo. Siya, bilang Holy Master ng 10,000 Mountain Alliance, ay hindi alam na ang pinuno ng Arman Levi's Group ay miyembro ng Alliance. Katawa-tawa. Oo. Hindi ako malinaw kung anong uri ng organisasyon ang 10,000 Mountain Alliance, ngunit tila napakalakas nito. Ang mga mata ni Cristiano Gray ay patuloy na nanlalaki si Julius Reed habang nagsasalita siya, gusto ng aking immediate superior na ang punyal na iyon ay maghagis ng smoke bomb para kay Ivan Reed. Ang nasa likod ni Ivan Reed ay malapit na kapatid ng aking superior. Mukhang pareho silang naghahanap ng clone ng dalawa. Wala siyang pinigil sa mga sikretong ito. Sa pamamagitan lamang nito ay nakuha niya ang tiwala ni Julius Reed. Sa totoo lang, nang marinig ang kanyang mga salita, nahulog sa malalim na pag-iisip si Julius Reed. Sa loob ng 10,000 Mountain Alliance, sino ang maaaring ituring na malapit na kapatid? Sa pangalan, malapit silang magkapatid, ngunit palihim silang nag-away sa isa't isa. Nais niyang higit pang matuklasan ang mga panloob na gawain ng Arman Levi's Group, ngunit hindi ito magiging madali. Anak, mamamatay ka na. Sa sandaling iyon lang. Itinaas ni Cristiano Gray ang nakatagong kahon ng sandata, tinutukan ang ulo ni Julius Reed. Dare to break my legs and shout my knee. Ngayon, papatayin kita. Habang sinasabi niya ito, lumakas ang kanyang emosyon. Pastahan ko ang iyong hidden weapon box ay walang darts. Lumingon si Julius Reed, nakangiti kay Cristiano Gray, pero may panuntunan ako, dapat mamatay ang sinumang magtuturo ng nakatagong sandata sa akin. Tumigil ka na sa paglalaro dito. Hinawakan ni Cristiano Gray ang nakatagong weapon box gamit ang dalawang kamay, ang mukha ay kasing puti ng multo. Sakit. Matinding sakit ang nanggaling sa ibabang bahagi ng katawan niya. Kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para buhatin ang napakagaan na hidden weapon box. Huwag kang maniwala sa akin, buksan mo lang ang nakatagong kahon ng armas at subukan. Walang ingat na sabi ni Julius Reed. Mamatay. Click. Ang tunog ng isang bakanteng silid. Natigilan si Cristiano Gray. Click. Muli niyang hinayla ang gatilyo. Gayunpaman, walang darts. Sabi ko sa'yo, walang darts sa hidden weapon box. Inihagis ni Julius Reed ang kanyang kaliwang kamay pasulong, at nahulog ang nakatagong kahon ng sandata sa tabi ni Cristiano Gray. Ikaw, kailan mo kinuha ang hidden weapon box ko? Napanganga si Cristiano Gray na hindi makapaniwala. Habang hinahampas kita, hinawakan ni Julius Reed ang pangatlong dart sa kanyang kamay at bahagyang pinitik iyon. Whoosh! Tumama ang dart sa poste ng lampara, kumikinang. Pagkatapos, sumipol ito kay Cristiano Gray. Hindi. Nang marinig ang tunog ng dart, ang mukha ni Cristiano Gray ay namutla. Masyado siyang pamilyar sa ganitong uri ng dart at alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Thwick. Ang dart ay tumagos sa katawan ni Cristiano Gray, na bumagsak sa lupa. N-O-N-O, si Omicron. Nababalot ng dugo. Ikaw. Sinubukan ni Cristiano Gray na itaas ang kanyang kamay ng dahan-dahan, nakatingin kay Julius Reed. Bago pa siya makatapos magsalita ay bumagsak siya sa lupa. Patay agad. Sabi ko sa'yo, ayoko ng mga taong nagtuturo ng mga nakatagong kahon ng armas sa akin. Yumuko si Julius Reed, hila-hila ang bangkay ni Cristiano Gray, at dahan-daang nawala sa Greenmount Street.
Ang mga snowflake ay naanod pababa. Pagkatapos, bumagsak sila sa lupa, nabahiran ng pula ng dugo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 888 Supreme Elder sa Northern Bridge Airport sa kabiserang lungsod. Alas 8 ng gabi, pagkalapag pa lang ng isang flight, isang grupo ng mga tao ang naghihintay sa pasukan. Nandoon sila para kumuha ng mga pasahero. Sa eroplano, ay ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Sa sandaling ito, dalawang matandang lalaki ang magkatabing naglalakad, kakaiba ang kanilang mga damit. Out of the ordinary, medyo parang mga paring dawast mula sa isang serye sa TV. Fat Tiger, tingnan mo iyong dalawang matandang lalaki, para silang nagsushooting ng isang teleserye. Isang batang babae ang iyamakap sa mga bisig ng isang kabataan, puno ng panunuya ang kanyang mukha, napakakakaiba nila. Hayaan mo na, wag mo na silang pakialaman. Mapangit na sumagot si Fat Tiger, ang mga pangit na tao ay mahilig kumilos ng kakaiba, tulad ng mga sinaunang bayani mula sa mga drama sa TV. Who knows, baka mga manloloko lang sila sa kalye. Ang batang mag-asawa ay nakipagpalitan ng mga komento tungkol sa dalawang matanda, na hinuhusgahan sila pabalik-balik. Kung nagkataon, dumaan mismo sa kanila ang mga matatanda. Kakausap mo lang ba kami? Biglang huminto ang matanda na nakasuot ng puting damit at nakangiting tanong. Scram, matandang geezer, huwag magsimula ng gulo dito. Sinong magsasabing champagne ka? Walang tiyaga na sinabi ni Fat Tiger, lumayo ka lang sa amin. Eksakto, magtingin-tingin kayong dalawa sa salamin, sinong mag-aabala sa pag-uusap tungkol sa inyo? Tinanggihan din ni Luo-Luo ang kanyang ulo. Ganun ba? Nagkamali ba ako sa iyo? Ngumiti ang matanda na nakasuot ng puting damit at pinitik ang manggas, basta ingatan mo ang sarili mo. Isang buga ng usok na halos hindi napapansin ang lumitaw ngunit mabilis na naglaho. Baliw. Sa kalagitnaan ng pangungusap, nakabuka ang bibig ni Fat Tiger habang itinuturo ang kanyang bibig at nagsimulang magsenyas ng galit na galit. Napuno ng takot ang kanyang mukha. Ikaw. Magsasalita na sana si Luo-Luo nang makitang ganito si Fat Tiger pero biglang nagbago din ang ekspresyon niya. Walang makapagsalita sa kanilang dalawa. Bamuka ang kanilang mga bibig, tanging huo, ang kanilang nagagawa. Kung hindi ka magsasalita, naway hindi ka na muling magsasalita sa iyong buhay. Kuya, sapat na sana ang kaunting parusa, ngunit marahil ay naging masyadong malupit ka. Sabi ni Atticus Ellsworth, nakasuot ng itim na roba, habang nakatingin sa dalawang umiiyak na kabataan sa malayo, nanginginig ang ulo na nakangiti. Masyadong malupit, medyo pinarusahan ko lang sila. Si Orville Ellsworth, na nakasuot ng puting damit, ay umiling, buhay pa sila, ibig sabihin ay nagpakita ako ng awa. Kung hindi, sa ngayon, dalawa na silang bangkay. Ang Supreme Elder Orville Ellsworth ng Medicine King Valley, walang kapwares sa medisina, ay pumapatay ng walang bakas. At si Atticus Ellsworth, isang elder ng Marshall Gate, na may husay na halos hindi matatalo. Dumating sila sa kabisera sa pagkakataong ito upang imbestigahan ang kinaroroonan ni Julius Reed. Nangangahas na magdulot ng kaguluhan sa Medicine King Valley, na sinira ang kanilang ginintoang reputasyon. Itong taong ito, hindi mapakali. Bukod dito, si Julius Reed ay kahawig ng taong nasa larawan ng labis. Desidido si Orville Ellsworth na alamin kung ang taong ito ay talagang ang kabataang napinsala ng Medicine King ilang taon na ang nakararaan. Kung talagang ito ay ang parehong tao, ito ay magiging isang earth-shattering kaganapan. Ang mabuhay ng daan-daang taon na may hindi nagbabagong anyo ay isang himala. Ang dalawang iginagalang na matatanda. Nandito si Inner Sect Disciple Natalia Leocadia para salubungin ka. Pagkalabas ng dalawa sa airport ay naghihintay na si Natalia Leocadia sa entrance. Sa likod niya ay isang itim na Mercedes. Lumingon siya at binuksan ang pinto ng kotse. Please. Natalia Leocadia, kumusta ang pamilya Leocadia? Nakaupo sa likurang upuan ng Mercedes, nagsalita si Orville Ellsworth. Ang kanilang pagbisita sa kabisera ay dinaluhan ni Natalia Leocadia ng pamilya Leocadia. Gayun din, isang alagad mula sa Medicine King Valley na naging undercover sa pamilya Leocadia sa loob ng maraming taon. Noong si Natalia Leocadia ay wala pang 5 taong gulang, nakilala niya si Orville Ellsworth na bumibisita sa kabisera.
Kinuha niya siya bilang isang inner sect disciple. Pagkatapos ng maraming taon ng pag-aayos, siya ay naging isang assassin na halos walang emosyon. Umabot pa siya ng lason sa sariling ama para agawin ang negosyo ng pamilya. At para tulungan ang Medicine King Valley na kumpletuhin ang isang engranding plano sa loob ng maraming siglo. Bilang tugon sa tanong ng Supreme Elder, si Julius Reed mismo ang nagmaneho, na may 3 tao lang sa kotse. Bukas ng gabi, mag-host si Itay ng isang piging upang aliwin ang mga elit ng kabisera, na ipagdiwang ang kanyang paggaling mula sa isang kritikal na sakit. Huminto siya, pagkatapos ay muling nagsalita, ang munting puti na si Sofia Leocadia ay sadyang nag-imbite sa akin, si Julius Reed, na maging panauhin sa tirahan ng pamilya Leocadia. Mula nang magising si Old Master Leocadia, marami ng espekulasyon sa mga kapamilyang Leocadia. Ngunit ang pinakamalinaw na pagbabago ay ang matinding pagbawas sa kapangyarihan para kay Julius Reed. Siya ay halos nabawasan sa isang lamang figurehead. Samantala, ang ama ni Sofia Leocadia na si Daphne Leocadia ay pinagkatiwalaan ng isang mahalagang tungkulin. Ang batang prinsesa ng pamilya Leocadia ay muling naging hinahangaan ng lahat. Ito ay sinabi, na maraming prestihiyosong pamilya mula sa kabisera ang dumating upang mag-alok ng kasal, ngunit walang awa na tinanggihan ni Old Master Leocadia. Ang mga tao daw ay pabago-bago at nakakalimutan ang mga walang silbi sa kanila. Sa kabaligtaran, noong si Julius Reed ang gumaganap na family head, ang mga taong ito ay nakikipagkompetensya para sa kanyang pabor. Ngayon, halos lahat sila ay dumistansya na sa kanya. May ilan pa nga sa mga miyembro ng pamilya ng Leocadia na handang ilantad si Julius Reed, ngunit dahil sa malagim na pagkamatay ni Adele Leocadia, hindi sapat ang ebidensya. N0 S Omicron. Kaya't ang usapin ay kailangang pansamantalang isantabi. Ngayon, nang marinig na ang dalawang Supreme Elder ay darating sa kabisera, ang kanyang puso ay lumakas sa ligaw na kagalakan. Sila ay mga nilalang na katulad ng mga immortal. Buong 30 taon na ang nakalipas mula nang huli niya silang makita. Mabuti, napakahusay. Tumanggaw si Atticus Ellsworth sa kanyang gilid, narinig ko na talagang naiintindihan ng lalaking ito ang mga nawawalang medikal na pamamaraan ng Medicine King Valley. Sa pagkakataong ito, kailangan kong buksan ang aking mga mata. Kahit na siya ay isang Supreme Elder ng Marshall Gate, na may napakahusay na kasanayan sa militar. Pare-pareho siyang nahuhumaling sa gamot. Sa katunayan, minsan niyang ginamit ang Absolute Dust sa kasal ni Jennifer Lopez para lasunin ang mahigit 100 piling tao ng kabisera. Sa huli, kinailangan ni Jennifer Lopez na panoorin ang kanyang sarili na pinatay ng kanyang dating asawa, walang magawa upang maiwasan ito. Bagamat nawala ng kapangyarihan si Julius Reed, mayroon pa rin siyang ilang tapat na empleyado sa ilalim niya. Ang kanilang network ng impormasyon ay medyo maaasahan pa rin. Mapangahas na gamitin ang pinakamataas na pamamaraan ng Medicine King Valley para sa mga maliliit na gawain. Ang ekspresyon ni Orville Ellsworth ay parang tubig, kung makita ko siya, siya ay papatayin ng walang pagkukulang. Bakit hindi ko hayaang dalhin ko ng direkta sa kanya ang dalawang elder? Kasalukuyan siyang naninirahan sa pamilya Carmichael sa kabisera, at kasama niya ang kanyang asawa. Kinasusuklaman ni Julius Reed si Julius Reed. Lahat ng kanyang trabaho, ang kanyang mga dekada ng pagsisikap. Lahat para sa wala, kahit pinahiya at nahulog na kasing baba ng aso. Ngayon na, ang naiisip lang ni Julius Reed ay paghihiganti. Ang makita si Julius Reed na nagdurusa ng mas masahol pa sa kamatayan gamit ang sarili niyang mga mata. Julius Reed, alam kong sabik kang maghiganti, ngunit hindi na natin kailangang magmadali kahit isang araw. Pinaikit ni Orville Ellsworth ang kanyang mga mata, nakasandaw sa upuan ng Mercedes, bukas ng gabi, sa engranding piging ng iyong Leocadia family, tutulungan ka namin ng iyong tiyo Atticus na pumatay, agawin ang kapangyarihan, at maghiganti. Talaga, ang pagpatay sa kanya ay magiging madali. Tumanggo rin si Atticus Ellsworth, ang kanyang mga kamay ay nasa manggas habang nagsasalita, ngunit ito ay isang magandang pagkakataon para sa Medicine King Valley na hampasin ang mga piling tao ng kabisera at gawing mas madaling maisakatuparan ang iyong mga plano. Ilang taon na ang nakalilipas, ilang Supreme Elders of Medicine King Valley ang bumuo ng isang plano at sa huli ay pinili ang napakabata noon na si Julius Reed.
Siya ay magiging isang mahalagang bahagi sa kanilang plano. Ngayon, si Julius Reed ay may malawak na network sa kabisera at mga pambihirang kakayahan, na tumutupad sa mga inaasahan ng Medicine King Valley noon. Kung hindi dahil sa biglaang pagsulpot ni Julius Reed, magiging kanya na ang Leocadia family. Ang hari ng gamot na nakahiga sa Boulevard Mountains. Lumakas ang emosyon ni Julius Reed, nanginginig ang boses habang nagsasalita. Huwag kang magtanong tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa iyo. Nagpakawala ng mahinang ugong si Orville Ellsworth, na natakot kay Julius Reed sa katahimikan. Ang tao sa Boulevard Mountains ay ang pinakasikreto ng Medicine King Valley. Nagkataon lang na alam ni Julius Reed. Ang pangmatagalang yelo na bomb alot sa amin sa loob ng maraming siglo ay natunaw na ng higit sa kalahati, at higit pa, ang bilis ay tumataas. Tumingin si Atticus Ellsworth sa bintana ng kotse, bahagyang tumawa. Ang araw kung kailan pinag-iisa ng Medicine King Valley ang mundo ay hindi dapat malayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 889, pagbisita pagkatapos umalis sa Greenmount Street, inayos ni Julius Reed na itapon ni Eli Hierro ang bangkay. Siya na mismo ang bumalik sa kanyang bungalow at pinanood ang ilang mga babae na nagkukwentuhan at masayang nagtatawanan. Nandoon pa nga ang pakete ng adobong gulay sa mesa. Hindi man lang ito ginalaw. Sa kabutihang palad, si Beckett Carmichael ay kumatok sa pinto at pumasok, na sinamahan siya. Mr. Reed, si Daryl Huntington ay hindi natatalo habang nakahiga, dapat kang maging maingat. Narinig na niya ang tungkol sa handaan. Ang ganitong uri ng kaganapan ay hindi talaga may tatago kahit na gusto ng isa. Masyadong malaki ang kaguluhan. 12 ng mayayamang negosyante mula sa kabisera ang nalasan sa piging ng pamilya Huntington. Nanghihingi ng awa sa kanilang mga tuhod na parang aso. At ang host, si Daryl Huntington, ay lumuhad pa sa publiko. Nang walang anumang dignidad, ang kanyang pagmamataas ay lubos na nasira. Ang insidenteng ito ay tiyak na susunod sa pamilya Huntington sa buong buhay. Hindi matitinag. Sa bilog na ito, ang pinakamahalaga ay mukha. Ang sakit na dinanas ni Daryl Huntington sa pagpilit na lumuhad ay higit pa kaysa sa nabalian ng kanyang mga buto. Kung siya ay binugbog, ang kanyang paghihiganti sa hinaharap ay maaaring magpahinga sa bagay na ito. Ngunit upang lumuhad, naisip na ni Beckett Carmichael na hindi na muling lalabas sa publiko si Daryl Huntington. Kahit isang sulyap lang mula sa iba ay sapat na para mawala ang respeto niya sa sarili. Ang pumatay ng tao ay paglalayon para sa kanyang puso. Ito ay magiging 10,000 beses na mas masakit kaysa sa pagpatay kay Daryl Huntington. Mr. Carmichael, the way you talk, para akong nawalan, sabi ni Julius Reed, inangat ang isang tasa ng mainit na tsaa sa labi at masayang uminom. May nahanap ka ba tungkol sa bagay na hiniling kong imbestigahan mo? Pinag-cross niya ang kanyang mga paa. Ang kanyang isip ay patuloy na nagmumuni-muni sa mga salitang sinabi ni Cristiano Gray bago siya namatay. Enon ko, S. Omicron. Sa kanyang pagbabalik, nakipag-ugnayan na si Julius Reed kay Cole Nelson, direktang ipinagkaloob sa kanya ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan, na nag-utos sa kanya na magsagawa ng panloob na pagsisiyasat sa loob ng 10,000 Mountain Alliance. Ang pangunahing target ay ang 4 na alilang babae na naging malapit sa kanya noong araw. Pagkatapos ng lahat, ang 10,000 Mountain Alliance ay may malinaw na mga panuntunan. Ang mga personal na alipin ng santo ay hindi pinahintulutang umalis sa bundok ng DeMarco. Kung hindi, sila ay direktang itatapon sa malalim na bilangguan ng Alliance. Huwag nang magbabalik ng bagong dahon. Kung tutuusin, napakaraming sikreto ang alam ng mga personal na alilang babae na kasama ng santo sa paglipas ng mga taon. Kapag nalik ang mga sikretong ito, maaari itong magdulot ng matinding pinsala sa 10,000 Mountain Alliance. Mr. Reed, wala pang lead, sabi ni Beckett Carmichael, na sumulyap kay Itay Huntington at bumulong ng palapit. Kung tutuusin, ilang taon na ang nakalipas, at si Daryl Huntington ay laging maislan sa kanyang trabaho. Ang hirap maghanap ng mali sa kanya. Bagamat parehong mga kilalang tao sa kabisera, si Beckett Carmichael ay palaging nagtataglay ng pagkamangha para kay Daryl Huntington. Ang matanda ay may kakayahan ngunit palaging tumatakbo sa katahimikan.
Ang sinumang hindi nagseryoso kay Daryl Huntington ay tiyak na magbabayad ng napakabigat na presyo. Siyempre, kung ang isa ay maaaring maging kasing lakas ni Julius Reed. Si Daryl Huntington ay kailangang lumuhad ng masunurin. Iyon ay tunay na kasanayan. Humanga si Beckett Carmichael. Kumbinsido ng husto, sa lalong madaling panahon, sabi ni Julius Reed habang inilapag ang kanyang tasa at tumingin sa pinto. May kumatok. Pumasok ka, Mr. Reed, CEO Carmichael. Mabilis na pumasok si Eli Hierro at sinabi sa dalawa, sa pintuan, personal na hinihiling ni Daryl Huntington na makita kayo. Ano ang gusto niya? Bahagyang kumunot ang noo ni Beckett Carmichael, isang weasel na bumibisita sa isang manok ng bagong taon, walang magandang intensyon. Huwag mo siyang makita. Pagkatapos sabihin iyon, ikanaway niya ang kanyang kamay, sabihin mo lang, Mr. Wala kami ni Reed, sabihin mo sa kanya na pumunta siya sa ibang araw. Isinasaalang-alang ang kamakailang salungatan sa pagitan ng dalawang panig, ang pagbisita ni Daryl Huntington ay tiyak na nabaybay ng problema. Tingnan mo siya, bakit hindi? Natatawang sabi ni Julius Reed na naka-cross legs pa rin, Mr. Carmichael, kami ang nanalo. Kung hindi siya nag-aalala na mawala ang mukha niya sa harap mo, ano ang kinakatakutan mo? Totoo yan. Napakamot ng ulo si Beckett Carmichael at ngumisi, since Mr. Gustong magkita ni Reed, tapos magkita tayo. Ikanaway niya ang kanyang kamay, dalhin ang matandang geezer na iyon, Daryl Huntington, para makita kami. Sa sandaling ito, si Beckett Carmichael ay nakaramdam ng lubos na kagalakan. Galing, ngumiti siya at tumingin kay Julius Reed, Brother Davenport, maituturing bang bullying by relying on powerful connections? Hindi naman. Bahagyang humigop ng tsaa si Julius Reed at walang pakialam na sinabi, isa kang inapo ng matandang kaibigan. Itinuring kita bilang isa sa akin. Makalipas ang 3 minuto. Itinulak ni Eli Hierro ang pinto ng western-style na bahay. Ang tawanan at daldalan sa loob ay biglang natigil. Si Keller Radcliffe, duguan ang mga mata at nanginginig ang katawan, ay napatingin sa matanda na pumasok. Nang makita ito, mabilis na pinisil ni Radcliffe ang kanyang kamay, gusto siyang aliwin. Daryl Huntington, narito para bisitahin. Sa may pintuan. Si Daryl Huntington ay nakasuot ng puti, nakasuot ng abaka at kasuotan ng pagluluksa. Sa likuran niya ay sinundan niya ang grupo ng mayayamang mga ngalakal noong araw. Bawat isa sa kanila ay mabangis tulad ng mga lobo, ang kanilang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin habang nakatingin kay Julius Reed. Parang handa silang sugurin at pira-piraso anumang oras. Mr. Huntington, nakasuot ka ng abaka at damit na panluluksa, ano ang iyong ipinahihiwatig? Sa huli, hindi nang ahas si Beckett Carmichael na maliitin si Daryl Huntington. Kahit na nakaupo si Julius Reed sa tabi niya. Biglang namatay ang apo kong si Zahir Huntington dahil sa matinding sakit. Namatay siya 1 oras lang ang nakalipas. Ngumisi si Daryl Huntington, salamat lahat kay Mr. Ang pagkabukas palad, ni Reed. Ito, nakatayo roon si Beckett Carmichael na tulala, nawalan ng salita. Narinig lang niya ang tungkol kay Julius Reed na nagdulot ng eksena sa Huntington Mansion, na napilitang lumuhad si Daryl Huntington sa publiko. Ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa pagpatay ni Julius Reed kay Zahir Huntington sa isang aksyon. Daryl Huntington, maaaring may hindi pagkakaunawaan dito. Halos hindi makapaniwala si Beckett Carmichael, dapat kang mag-ingat sa iyong mga salita. Kung talagang pinatay ni Julius Reed si Zahir Huntington, magkakagulo ang kabisera. Hindi pagkakaunawaan. Umiling si Daryl Huntington, lagi akong tuwid at bukas sa aking pakikitungo. Gusto mo bang dalhin ko dito ang bangkay ni Zahir para makita mo? Habang nagsasalita siya, parang yelo ang mukha niya. Naglalabas ng mamamatay taon na aura. Noong una, hindi ko intensyon na kitilin ang buhay niya. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi man lang sinulyapan ni Julius Reed si Daryl Huntington. Itinuro niya si Keller Radcliffe, na ang mga mata ay namumula sa dugo, pero ikaw, naaalala mo pa ba siya? Kasunod ng direksyon ng kanyang pagturo, nakita agad ni Daryl Huntington ang kanyang apo. Ang apo na pinalayas niya sa pamilya. Mahigpit na kumunot ang kanyang mga kilay, Keller Radcliffe. Eksakto.
Dinampot ni Julius Reed ang teapot at masayang ibinuhos ang tsaa sa tasa. Noon, itinulak mo ang kanyang ina sa pagpapakamatay. Ang kahabag-habag na babaeng iyon ay nagnakaw ng mahalagang kayamanan ng aking pamilyang Huntington, karapat-dapat siya sa kanyang kamatayan. Malamig na sabi ni Daryl Huntington. Nagsisinungaling ka. Tumayo si Kella Radcliffe para sugurin siya, ngunit mahigpit siyang pinigilan ni Nelson. Daryl Huntington, kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Ang aking ina ay pinalayas mo sa kamatayan, at kahit sa kamatayan, sinisiraan mo ang kanyang kadalisayan. Nagpumiglas siya ng husto, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. Kahit na siya ay kanyang sariling lolo. Kadalisayan. Ngumisi si Daryl Huntington, talagang isang pagkakamali ang pag-iwan sa iyo ng buhay noon. Ano ngayon, nakikipaglaro sa ibang babae para sa isang tao? Isang may bahay. Talagang isang malaking kahihiyan iyon sa aking pamilyang Huntington. Itinuro niya si Kella Radcliffe, nagsasalita ng walang malasakit, tulad ng iyong bata na ina, isang uri. Isang kahihiyan sa bloodline ng Huntington family ko. Patay na katahimikan. Sa bahay, walang nagsasalita. Sa wakas, si Julius Reed na ang bumasag sa katahimikan. Sinadya kong ipadala sa iyo ang antidote ngayong hapon, ngunit pagkatapos marinig ang sinabi ni Kella Radcliffe, nagpasya akong oras na para umalis si Zahir Huntington. Lumingon si Julius Reed, humarap kay Daryl Huntington. Yes, she is my mistress, so what? At masasabi ko sa iyo ngayon, si Zahir Huntington ay hindi karapat-dapat na isaalang-alang ng may interes. Noon, nagawa mong itaboy ang kanyang ina upang magpakamatay. Habang nagsasalita siya, tumayo si Julius Reed at nakangiting sinabi kay Daryl Huntington, sa loob ng kalahating buwan, layunin kong patayin ang pamilya mo sa Huntington, para personal mong matikman ang lasa na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 890, bakit napakaingay mo? Si Beckett Carmichael ay nakinig, ang kanyang puso ay lumulubog sa emosyon. Kalahating buwan, medyo inaabangan niyang makita ang estado ng pamilya Huntington sa kalahating buwan. Mula nang dumating sa kabisera, hindi kailanman sinira ni Julius Reed ang kanyang salita. Julius Reed, masyado kang mayabang. Dumilim ang mukha ni Daryl Huntington na parang makakapaglabas ng tubig. Naranasan lang niya ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na apo, at ngayon ay pinagbantaan siya sa publiko. Maaaring isipin ng isa ang galit sa loob niya. Kung hindi dahil sa negosyo ngayon, kusang loob ba siyang dumating sa kahihiyang ito? Bagamat siya ay dumating na handa, ang pagharap dito ngayon ay medyo hindi pa rin mabata. Ngunit, sa kabutihang palad, malapit na siyang maghayganti. Magtiis. Huminga ng malalim si Daryl Huntington, patuloy na pinapaalalahanan ang sarili na pigilan ang kanyang galit. Mayabang, ako ba? Nakangiting itinaas ni Julius Reed ang isang kamay at itinuro si Daryl Huntington, ang salita ng isang lalaki ay ang kanyang talino. Kung sasabihin kong itataboy kita sa iyong kamatayan, mas mabuting maniwala kang tataboy ka sa iyong kamatayan. Mayroon kang kalahating buwan, siguraduhin na pumili ng isang magandang plot para sa iyong libingan, at bumili ng isang pinong kabaong. Kumain ka ng dapat mong kainin, uminom ng dapat mong inumin, huwag mag-iwan ng pagsisisi. Ikaw, sa sobrang galit ni Daryl Huntington ay nanginig ang buong katawan niya. Sino siya? Ang family head ng Huntington family, isang presensya na wala sa apat na pangunahing pamilya ng kabisera ang nangahas na bawasan. At ngayon, pinagbabantaan siya ng ganito. Kahihiyan. Pagsisisihan mo ito, sabi niya sabay tawa na may bahid ng matinding galit, bagaman nagpapakasawa ka sa isang sandali ng verbal satisfaction, iuukit ko ito sa aking alaala. Nandito ako ngayon na may mahalagang bagay na ipaalam sa iyo. Ang pag-iisip ng kanyang sasabihin ay nagdulot ng isang mapang-asar na tingin sa mukha ni Daryl Huntington. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang panatilihin ang iyong kayabangan. Sa katunayan, napakabata pa. Ang mga matataas na puno ay nahuhuli ng hangin, ang matigas ay madaling masira. Binata, bakit hindi mo maintindihan ang pangangailangan ng pagpigil? Julius Reed, matagumpay kang nagdala ng kapahamakan sa iyong sarili. Nakangiti niyang sabi, sabi nila walang bumibisita sa isang templo ng walang dahilan, kaya si Mr. Huntington,
Pagkatapos ng pagkawala ng iyong apo, sa halip na pamahalaan ang libing sa bahay, ano ang nagdadala sa iyo dito ngayon? Bumalik si Julius Reed sa sofa, nakapatong ang mga kamay sa magkabilang gilid, naka-cross legs. Ang kanyang mga mata ay malamig na nakatutok sa harapan. Sa buong kabisera, ikaw Julius Reed ang unang kumausap kay Mr. Huntington sa ganitong paraan. Galit na nagreklamo ang mayayamang mga ngalakal. Sa tingin mo ba ay isa kang espesyal na tao? Palaging may mga taong mas malakas kaysa sa iyo, mas mataas ang langit kaysa sa iyo. May mga daigdig na hindi mo alam, Julius Reed, na mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Ang mga kabataang lalaki na hindi marunong magpigil ay magdurusa sa huli. Pagbayaran mo ang kayabangan mo. Lahat sila ay mga panauhin na kumain sa Huntington household noong hapon. Sa oras na iyon, lahat ay lumuhad at humingi ng awa, kahit na pinilit na harapin si Daryl Huntington. Masasabing para sa pampublikong kahihiyan ni Daryl Huntington, ang mga lalaking ito ay walang maliit na bahagi. Ngayon sa kanilang buhay ay wala sa panganib at mulat sa kanilang kalagayan, isa-isa silang dumating upang suportahan siya. Ang isa pang dahilan na nagudyok sa mga lalaking ito na bumisita ay ang napipintong aksyon ng Martial Arts Association. Magsalita ka kaagad, limitado ang oras ko. Itinaas ni Julius Reed ang kanyang tasa ng tsaa, naiinip na nagsasalita. Ikaw, nakaramdam ng kahihiyan ang mga mangangalakal. Sa buong kabisera, may iilan lamang na nang ahas na umupo sa harapan ni Daryl Huntington sa ganoong paraan. Hindi mahalaga, pinigilan sila ni Daryl Huntington sa pamamagitan ng isang kilos, na nanunuya, Julius Reed, nandito ako ngayon para maghain ng hamon sa iyo sa ngalan ng Martial Arts Association. Ang Martial Arts Association. Clatter. Nang marinig ang pangalan, nanginginig ang kamay ni Beckett Carmichael, at nahulog ang kanyang tasa sa lupa. Iyon ang sagradong lupain ng mga martial artists sa buong mundo. Ang Martial Arts Association ba? Malakas na tanong niya, kahit nagdududa siya kung nagkamali siya ng narinig. Alam ng lahat na ang pamilya Huntington ay may malalim na pinagmulan, ngunit kung sila ay may koneksyon sa Martial Arts Association, iyon ay nakakatakot. Tama, ang pagkakita kay Beckett Carmichael na nawala ang kanyang kalmado ay nagbigay ng malaking kasiyahan kay Daryl Huntington. Ang dating kahihiyan ay napawi sa isang iglap. Ang lakas sa isang sandali ay hindi totoong lakas. Tanging ang mga malalakas sa dulo ang tunay na mananalo. Ang vice-presidente ng Martial Arts Association, Master Charmy Kims, ay nagbigay sa iyo ng isang personal na hamon. Nang matapos magsalita si Daryl Huntington ay agad na inilabas ng mga merchant sa likod niya ang kanilang mga phone. Nais nilang i-record ang imahe ni Julius Reed sa gulat. Iyon ay ang Martial Arts Association, pagkatapos ng lahat. Para sa mga ordinaryong tao, ito ay isang nilalang na hindi matamo bilang isang Diyos ng digmaan. Hindi maabot, wala na ako sa liga mo. Maging si Beckett Carmichael, isa sa 4 na dakilang pamilya ng kabisera, ay medyo natarante nang marinig ang tungkol sa Martial Arts Association. Pabayaan ang isang binata. Sa mata ng mayayamang mga ngalakal, ang pinakamalaking suporta ni Julius Reed ay ang koneksyon niya kay Beckett Carmichael. Ngunit sa kanilang pagkabigo, nanatiling kalmado ang mukha ni Julius Reed. Parang wala siyang narinig. Ikaw, hindi mo narinig ang sinabi ko. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Daryl Huntington. Nakasuot ng panluluksa na damit, kitang-kita niya sa silid. Hindi ako bingi. Walang pakialam na nagsalita si Julius Reed. Ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay napaka-steady, bawat higop ay kinuha ng madali. Zero no Omicron, S Omicron. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Walang pagbabago. Ang mga mangangalakal ay hindi maiwasang magtaka sa kanilang sarili. Ito ba ay kamangmangan ng walang takot? O walang kinalaman kay Julius Reed ang pagkamatay ni Jasper Leopold? Sinasabi ko, gustong i-challenge ka ng Vice President ng Martial Arts Association. Maglakas loob ka bang tanggapin ang hamon? Nagtaas ng boses si Daryl Huntington, sumisigaw ng malakas. Whoosh! Casual na pinitik ni Julius Reed ang kanyang palso, at ang nakakapasong mainit na tsaa ay tumalsik sa mukha ni Daryl. Sakit. Ang tsaa ay napakainit. His. Napabuntong hininga si Daryl Huntington, mariing nakapikit ang mga mata. Sa isang iglap lang, namula ang mukha niya, nakakuyom ang mga kamao.
Iyon ay halos kumukulo na tubig. Magsalita ka kung gusto mong magsalita, bakit sumigaw ng malakas? Hindi ka ba nakakita ng kwartong puno ng mga babae, kung tinatakot mo sila, kaya mo ba ang kahihinatnan? Inihagis ni Julius Reed ang tasa sa isang kahoy na mesa sa malapit, puno ng sama ng loob ang kanyang mukha. Sa loob ng mansyon, nagkaroon ng patay na katahimikan. Iyon ay Daryl Huntington. Kinakatawan niya ang Martial Arts Association para maghatid ng hamon. Pero, siya ay may mainit na tiyan na tumalsik sa kanyang mukha. Nagpapakita ba ito ng kawalang galang sa pamilya Huntington, o sa Martial Arts Association? Kung ang kay-abangan ay nangangailangan ng kapital. Kung gayon, ano nga ba ang inaasahan ni Julius Reed upang palakasin ang gayong kumpiyansa? Walang nagsalita, walang nang-ahas. Kung tutuusin, matigas sila sa harap ng mahihina at mahina sa harap ng malakas. Ngayon maging si Daryl Huntington, na dumating para maghatid ng mensahe para sa Martial Arts Association, ay nabuhusan ng mainit na tubig sa kanyang mukha. Ipapahiya ba nila ang sarili nila? Ikaw, naglakas loob na sabihan ako. Galit na tumawa si Daryl Huntington, nandito ako para maghatid ng mensahe sa ngalan ng Martial Arts Association. Ang pagwiwisik ba sa akin ng mainit na tubig ay nangangahulugang wala kang respeto sa Martial Arts Association. Paglipat ng sisi, since he dared to provoke him, kaya hindi niya masisisi ang pagiging walang awa niya. Ang reputasyon ng Martial Arts Association ay talagang kakilakilabot. Mr. Reed, hindi ka dapat magpaloko. Huwag magsalita ng walang ingat. Si Beckett Carmichael ay isang matalinong tao. Paanong hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Daryl Huntington? Mabilis siyang sumingit, puno ng pawis ang noo. Ang Martial Arts Association. Hindi mahipo. Ang mga nilalang sa loob nito ay pawang mga halimaw. Pero napatunayan na niya sa mga kilos niya, di ba? Sinulyapan ni Daryl Huntington ang telepono sa likod niya, ngumiti ng mahina. Ang iyong mga aksyon ay walang alinlangan na pagpapakita ng paghamak sa Martial Arts Association. Nagtagumpay ang scheme. Paano kasiya siya? Ang pagluhod na iyon sa hapon ay tila hindi mahalaga ngayon. Kung ang insidente ngayon ay hahawakan ng maayos, maaari pa nitong i-drag ang pamilya Carmichael kasama niya. Kapag si Julius Reed ay tinanggal ng Martial Arts Association, at ang Matthew Abernathy Corporation ay nalugi. Walang sino man sa kabisera ang makakaalala sa kanyang pagluhod sa hapon. Dahil siya, Daryl Huntington, ang mananalo. Nagdala ka ng isang bungkos ng mga cellphone, sinusubukan mo bang i-record ako ng hindi paggalang sa Martial Arts Association? Tumawa si Julius Reed habang tumayo, inayos ang kanyang kamiseta, at niluwagan ang mga butones sa kanyang cuffs. Smack! Iniwas niya ang kanyang kamay, hinampas ito sa nakangiting mukha ni Daryl Huntington. Pinakaayaw kong tinakat, bumalik ka at sabihin mo doon sa tinatawag na Martial Arts Association, kung maglakas loob silang tumuntong sa kabisera, sisiguraduhin kong hindi sila aalis ng buhay.